Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6801-6820. Kabanata 6801. Ang biglaang kaguluhan ay agad na pinukaw ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa loob ng Tai Chi Grand Temple, lalo na ang rango ng Xerxo Declan at ang Yitro Declan rango ng mga powerhouse sa loob. Nag-umpisa sila sa hangin at hinabol matapos ang mabilis na pagpasa ng purplish red light. Kasabay nito, sina James at Adina, na umabot sa 33 langit, ay naalarma din sa biglaang kaguluhan na ito. Tumalikod sa kanyang ulo, tumingin si James kay Tai Chi Grand Temple. Sino ang nagdudulot ng isang ruckus sa Tai Chi Grand Temple? Imposibleng. Mahigpit na hinaplos ni Adina ang kanyang mga browser. Ito ay dapat na kaguluhan na sanhi ng kanilang sarili. Paano tayo titingnan muna? Iminungkahi ni James. Hinawakan ni Adina si James. Master, nasa malaking panganib tayo ngayon. Ang ating prioridad ay dapat na makahanap ng kaharian ng Chronosia, iligtas ang ilaw sa langit na landas at Abelard, at pagkatapos ay makitungo sa kanila. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata sa mga slits matapos pakinggan ang mga salita ni Adina. Hindi dapat magkaroon ng anumang problema sa paggamit ng Zen upang suriin, di ba? Malalaman nila kaagad sa sandaling gamitin namin si Zen, sabik na sinabi ni Adina. Panipi. Master, huwag kalimutan, ang 5 Soma Declan rango ng mga powerhouse ay hindi dapat maging trifled. Hindi rin sila mga pushover. Panipi. Nakakakita ng malakas na pagtutol ni Adina, hindi maiwasang mapigilan ni James ang kanyang kilay. Alam mo ba kung nasaan ang Chronosia Realm? Hindi ito malayo ngayon, mabilis na sabi ni Adina. Maaari naming mahuli ang mga ito nang hindi sinasadya kung pupunta tayo ngayon. Tumawid si James at tumingin kay Tai Chi Grand Temple. Gusto ko pa ring puntahan kung ano ang katulad ng Tai Chi Grand Temple. Maaari nating harapin ang Chronosia Realm mamaya. Nang hindi hinihintay na magsalita si Adina, tinawag niya ang Years 1 Genesis Bell. Bumalik ka sa Years 1 Genesis Bell, huwag mo kaming ilantad. Tulad ng pag-uusap ni Adina, biglang dumilim ang mukha ni James. Sa susunod na sandali, hinaplos niya ang kanyang mga ngipin, tumango, at bumagsak sa kampanilya. Agad na binago ni James ang kanyang hitsura at itinago ang kanyang aura, nagmamadali patungo sa Tai Chi Grand Temple. Sa sandaling ito, ang templo ay nasa kaguluhan. Ang lahat ng ito ay dahil ang espiritu ng demonyo ay naharang ng isang malaking bilang ng mga powerhouse sa templo, at walang pagpipilian kundi upang labanan muli. Saan man lumipas ang kanyang purplish red light, ang anumang powerhouse sa ilalim ng rango ng Yitro Declan ay agad na pinatay, na lumilikha ng isang madugong eksena. Ang espiritu ng demonyo ay isang bahagi ng Morgoth, isang napakalaking powerhouse na pumatay pa kay Tai Chi at ang batas ng mga landas. Kahit na ito ay nagmamay-ari lamang ng 20% ng orihinal na lakas nito, nanatili itong isang kakilakilabot na pag-iral. Sa kasamaang palad, maraming mga Zymergy powerhouse sa Tai Chi Grand Temple sa sandaling ito, kasama ang higit sa 100 rango ng Yitro Declan. Dumating sila sa hangin at agad na napapalibutan ang espiritu ng demonyo, naglulunsad ng mga pag-atake mula sa lahat ng panig upang sugpuin ito. Pinipilit mo ako na lumabas lahat, isinumpa ang espiritu ng demonyo, pagkatapos ay tinawag na Light Thea at agad siyang nagmamay-ari. Sa isang iglap, biglang binuksan ni Light Thea ang kanyang mga mata, 2 nakasisindak na pulang ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang katangi-tangi at translucent na katawan ay agad na naglabas ng isang nakasisindak na purplish red light, na mabilis na kumakalat sa lahat ng mga direksyon. Ang dosenang Yitro Declan rango ng mga powerhouse sa paligid ay nahuli sa bantay, agad na napuspos ng purplish red light. Nagdusa sila ng matinding pinsala, pagdura ng dugo, at agad na ipinadala. Ang 5 Soma Declan rango ng mga powerhouse na nakapaligid sa Lady Herodias sa lupa lahat ay sumisigaw ng sabay-sabay at bumangon sa hangin.
Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6802. Bunch ka ng basurahan, nagsalita ang Light Thea. Mas mahusay kang mag-scram kaagad, o hindi mo ako masisisi sa pagpatay sa iyo. Sa wakas ay dumating ka. Nag-shock si Emperor Kadir. Morgoth, sa palagay mo ba maaari mong mabawi ang iyong dating kapangyarihan? Ang nagmamay-ari ng ilaw na ito ay sumingit ng malamig. Nag-iiwan ng isang strand ng kulay abo na buhok at lumalaki ng isang balbas upang magpanggap na isang matalino at banal na walang kamatayan. Anong uri ka ng nilalang? Gamit nito, bigla siyang umabot, at isang marilag na purplish red light shot mula sa kanyang kamay. Lumipat ito sa isang bilis ng 10-10 milyong beses ng mas mabilis kaysa sa ilaw at diretsyo na tumungo para sa Emperor Kadir. Gayunpaman, sa sorpresa ng espiritu ng demonyo, ang pag-atake na ito laban kay Emperor Kadir ay labis na mahina kaya't agad itong gumuho sa ilalim ng isang gintong lila na pader ng enerhiya. Buliwin sa sorpresa, ang may-ari ng Light Thea ay nagtaka. Ito ay imposible. Paano ang aking pagmamay-ari ng kapangyarihan ay mahina? Sa sandaling iyon, si Lady Herodias ay lumubog sa hangin at sumigaw ng malakas, tumakbo. Ang ilaw na langit na landas na ito ay pekeng. Nabigla ang espiritu ng demonyo, agad na nagmamadali sa labas ng ilaw ng katawan ni Thea at lumilipad sa kalangitan. Nakakakita ng eksenang ito, nagalit si Emperor Kadir, Lady Herodias, talagang nakipag-away ka kay Morgoth. Habang nagsalita siya, sinampal niya si Lady Herodias. Agad na iginuhit ni Lady Herodias ang isang malaking gintong lila na pader ng enerhiya sa harap niya habang nahaharap niya ang hindi mabilang na mga kopya ng palma na umaatake. Gayunpaman, agad itong gumuho sa ilalim ng kulog na epekto ng mga kopya ng palad. Kasabay nito, hindi mabilang na mga kopya ng palma ang sumakit kay Lady Herodias, agad na ipinadala siya sa paglipad sa lupa. Siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo, malubhang nasugatan. Bilang isang anak na babae ni Turta, naglakas loob kang makipag-usap kay Morgoth, galit na sigaw ni Emperor Kadir. Naghuhukay ka ng iyong sariling libingan. Sa instant ang kanyang mga salita ay nahulog, isang purplish red light ay biglang nahulog mula sa walang bisa, agad na enveloping Lady Herodias at itinaas siya sa kalangitan muli. Manggahas kang bumalik, pagkatapos ay manatili. Galit na sigaw ni Emperor Kadir. Mga kapwa magsasaka, pag-atake ng sama-sama at sirain ang demonyo. Sa susunod na sandali, ang mga kataas-taasang nilalang sa walang bisa ay sabay na gumawa ng isang paglipat, agad na bumubuo ng isang malaking golden-purple na net-net sa kalangitan. Bumagsak ito sa sandaling ang purplish red light ay nagdala ng Lady Herodias sa kalangitan, mabilis na pinipigilan ang mga ito sa lupa. Sa pamamagitan ng isang tinek, sina Lady Herodias at Morgoth ay nahulog sa lupa. Sila ay malubhang nasugatan muli. Ano ang babalik mo? Agad na hinawakan ni Lady Herodias si Morgoth. Hindi ako isang taong walang puso, umungol si Morgoth kay Lady Herodias. Ikaw ang ina ni Truett. Ipinangako ko sa kanya na ibalik ka ng ligtas, paano kita maiiwan? Nang marinig ito, sinampal ni Lady Herodias ang kanyang noo at nagbuntong hininga ng walang magawa. Gayunpaman, ang pagkabigla na dulot ng mga aksyon ni Morgoth, lalo na sa isang espiritual na antas, ay iniwan siya ng halo-halong damdamin. Mahirap para sa kanya na iugnay ang kasalukuyang Morgoth na ito sa dating mapagmataas, baliw, at uhaw na demonyo. Ang taong ito ay tumakbo palayo at bumalik para lamang sa kapakanan ng pangungusap na ito. Kung gaano katawa at galit, naisip niya. Ang 5 kataas-taasang nilalang sa walang bisa ay bumaba ng maganda. Pagkatapos, gumawa sila ng isang paglipat mula sa lahat ng panig ng sabay-sabay, tinatakan ang base ng paglilinang nina Morgoth at Lady Herodias, na binubuklod kaagad ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6803. Hindi ko inisip na ito ay lumiliko sa ganitong paraan, si Emperor Kadir ay nag-sneer habang hinuhubaran ang kanyang balbas. Orihinal na, ito ay isang bitag na itinakda para sa 49, ngunit natitised ka rito. Hindi ba ito perpekto? Napangiti si Claude. Nakuha namin ang espiritu ng demonyo, sa wakas ay tinanggal ang aming sarili ng isang malaking banta. Ito ay isang awa lamang na hindi namin nahuli ang napili, walang hininga si Joshua.
Mas mahalaga siya ngayon kaysa sa espiritu ng demonyo. Panipi. Ang pakikinig sa trio, sina Beatrice at Zoe ay nagpalitan ng isang sulyap, isang pahiwatig ng pagbibitiw na kumikislap sa kanilang mga mukha. Hindi sila namamagitan kanina. Kung hindi man, ang demonyong espiritu at Lady Herodias ay lubos na masira sa halip na mabuhay. Gayunpaman, medyo nakababahala pa rin ito. Para sa kanila kahit nasa kasalukuyang kinalabasan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay naging mahirap para sa kanila na kumilos, kaya maaari lamang silang magtiis ng tahimik. Sa sandaling ito, si James, na pumasok na mode ng stealth, ay tumayo sa walang bisa na hindi kalayuan sa demonyong espiritu at Lady Herodias, na nakasaksi sa eksena. Inilaan niyang gumawa ng aksyon ng mas maaga ngunit pinigilan ni Lizia. Ayon kay Lizia, ang 5 powerhouse na ito ay nasa ranggo ng Soma Declan. Hindi nila mailigtas si Lady Herodias at ang espiritu ng demonyo kahit na magkasama silang kumilos. Sa halip, dadalhin lamang nila ang kanilang sarili sa panganib. Pagkatapos nito, walang tunay na pag-asa na naiwan. Gayunpaman, ang pagsaksi sa demonyong espiritu at si Lady Herodias ay nahuhulog sa gayong bitag upang mailigtas ang kanyang asawa, nadama ni James ang puso. Lalo na ang katotohanan na ang espiritu ng demonyo ay maaaring makatakas ngunit pinili na bumalik sa rescue lady na si Herodias ay nagulat siya ng malaki. Master, hayaan mo, paalalahanan ni Lizia sa pamamagitan ng tunog ng paghahatid. Ang mas mahaba mong manatili dito, mas hindi komportable na maramdaman mo. Natatakot ako na hindi ka makakapagpigilan ng pagkilos, at pagkatapos nito, hindi na babalik. Nang marinig ang payo ni Lizia, huminga ng malalim si James. Anong uri ng tao ang Morgoth? Siya ay medyo wala sa pag-iisip at sira-sira, ngunit hindi nangangahulugang tanga, walang tigil na sabi ni Lizia. Ang kanyang kalupitan ay totoo. Hindi pa ito ipinapakita dahil hindi sapat ang kanyang lakas. Hindi alintana kung nasa panig siya ng kadiliman o ilaw, kinikilala ko siya bilang aking kapatid para sa gawaing ito lamang, malamig na ipinadala ni James ang kanyang tinig. Dahil kinikilala mo siya bilang isang kapatid, dapat mong iwanan siya ng ilang pag-asa. Pinayuhan muli ni Lizia. Sa iyong kasalukuyang lakas, ang pagtalo sa isang Soma Declan ranggo ng powerhouse ay hindi isang problema, ngunit mayroong 5 dito, at hindi pa lumitaw si Taichi. Wala kang pagkakataon na manalo. Alam ko ang tungkol sa Crown Ocean Realm Adina na nabanggit. Ang lugar na iyon ay kung saan ang nakaraang Taichi ay nagbago sa anyo ng tao. Dapat mayroong mas malaking mga pagkakataon at kapalaran sa loob. Dapat mong pagbutihin ang iyong base ng paglilinang at lakas doon bago dumating upang iligtas sila. Panipi. Ang mga pisngi ni James ay twitched. Maaaring patayin sila ni Taichi. Panipi. Hindi siya, mabilis na ipinadala ni Lizia. Si Lady Herodias ay anak na babae ni Turka, may hawak siyang mataas na posisyon sa Zymergy. Kahit na may 100 beses na ang katapangan, si Yeria ay hindi maglakas loob na saktan siya. Tulad ng para kay Morgoth, hindi rin sila maglakas loob dahil maaaring tunay na siya ay muling makakasama at dalhin sa kanila ang isang walang cap-arrest na sakuna kung papatayin nila siya. Panipi. Tumahimik si James. Habang hindi nila ito pinapatay, ang kahihiyan at pagpapahirap ay hindi maiiwasan, na hindi matanggap ni James. Master, umalis tayo. Hinimok muli ni Lizia. Nag-ayos sila ng isang mahusay na palabas para sa amin. Kailangan nating mag-entablado. Iyon ay kung saan dapat ka. Panipi. Matapos marinig ang kumpirmasyon ni Lizia, dahan daw ang pinapalakpakan ni James ang kanyang mga kamao, tinitingnan ang espiritu ng demonyo at si Lady Herodias na inalis ng maraming nabubuhay na nilalang. Malaki ang bulong niya. Morgoth, Lady Herodias, hintayin mo ako. Tiyak na darating ako upang iligtas ka. Gamit nito, nag-flick si James at nawala sa isang mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6804. Zeus sa lupa ay lumiko ang kanyang ulo patungo sa walang bisa. Ano ang mali? Tumingin sa kanya si Beatrice. Huminga ng malalim, sinulyapan ni Zeus ang iba pang 3 kataas-taasang nilalang na naiwan na bago kalmado na nagsasabi, siya ay matured at natutunan na magtiis ng mga paghihirap. Nang marinig ito, tumingin si Beatrice sa walang bisa kung saan naging sandali lamang si James,
isang pahiwatig ng paghangal na kumikislap sa kanyang mga mata. Parehong aming mga base sa paglilinang ay ang pinakamataas dito, sabi ni Zhu na walang tigil sa kanyang likuran. Napansin mo rin, magaan ang hininga ni Beatrice, mas madali kung hindi siya makikialam. Kung gagawin niya, talagang nagkakaproblema tayo. Ako ang kapatid ni Yanni, at ikaw ay konfidante ni Harper. Inayos ni Zhu ang kanyang tingin kay Beatrice. Dapat nating ipahiram sa kanya ang isang kamay. Naniniwala ako sa kanya. Nagkibit balikat si Beatrice at ngumiti. Tumakbo siya kasama ang aking alagad. Kailangan kong husayin ang puntos sa kanya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Napangiti si Zhu ng mahina. Hindi siya isa na mapapalit ng kagandahan. Maaari pa siyang magdala ng mas maraming mga pagkakataon sa iyong alagad. Nag-shock si Beatrice. Inaasahan ko na siya ay pinalitan ng kagandahan. Gamit nito, pinasok niya ang Tai Chi Grand Temple. Si Zhu ay nakuha. Ano ang nakuha sa iyo? Kung ang iyong alagad ay nasa problema, ang aking alagad ay hindi mas mahusay. Pagkatapos, sumunod siya sa SOT at pumasok sa templo. Sa sandaling ito, sa ilalim ng gabay ni Adina, si James ay hindi nagsalita ng isang salita sa buong daan hanggang sa bigla siyang huminto sa harap ng isang napakaraming malalaking BLACKAND white gas. Ito na, lumingon si Adina kay James. Ito ang Chronotia Realm. Chronotia Realm. Tinitigan ni James ang itim at puting gas. Adina, nasa loob ka na ba? Nag-atubiling sandali si Adina bago nang mabilis ang kanyang ulo. Siyempre hindi. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata sa mga slits. Kung gayon paano mo masisiguro na ang magaan na makalangit na landas at si Abelard ay nakulong sa loob? Si Adina ay lumitaw na medyo nag-fluster. Master, nakalimutan mo na. Ito ay si Clayton na nagturo sa akin na ipaalam sa iyo. Habang nagsalita siya, ikinakalat niya ang kanyang kamay, na naghahayag ng isang nakasisilaw na bola ng enerhiya. Ito rin ay isang bagay na inutusan ako ni Clayton na ibigay sa iyo. Sinabi niya na maaari mong buksan ang pasukan sa Chronotia Realm hanggat inilalagay mo ito sa katabing puwang. Kinuha ang enerhiya na bola na ibinigay ni Adina, maingat itong sinuri ni James sa kanyang kamay. Ang bola ng enerhiya na ito ay naiiba sa itim at puti. Ito ay mayaman sa yin-yang aura, na puno ng walang hanggan na kapangyarihan. Master, ito ang Xyloria Tai Chi Pearl, ipinadala ni Lizia. Ito ay naiwan pagkatapos ng pagbagsak ng nakaraang Tai Chi. Dapat mong panatilihing ligtas ito at huwag hayaang ilayo ito ng sinuman. Ngumiti si James kay Adina. Inutusan ka ni Clayton na ibigay ang tulad ng isang banal na bagay sa akin. Talagang ibigay mo ba ito? Ako ang iyong alipin magpakailanman. Madaling ibinaba ni Adina ang kanyang ulo. Master, ang oras ay ang kakanyahan. Mangyaring ipasok ng mabilis ang Chronotia. Nang marinig ang kanyang pagudyok, si James ay ngumiti ng mahina, pagkatapos ay bawiin ang bola ng enerhiya at umabot patungo sa itim at puting gas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6805. Boom! Isang biglaang malakas na tunog ang sumigaw. Ang hindi pangkaraniwang higanteng kamay na naabot ni James ay agad na na-rebound ng isang mahiwagang puwersa, na naging dahilan upang siya ay magbalik ng 12-12 ng mga hakbang na may isang serye ng mga thuds. Ang kapangyarihang ito ay mabigat. Itinaas ni James ang kanyang sarili at ipinadala ang kanyang tinig kay Lizia. Hindi pa ako nakatagpo ng ganito mula nang magsimula ako sa landas ng paglilinang. Dapat ito ang kapangyarihan ng nakaraang Tai Chi, di ba? Oo, sumagot si Lizia. Master, mas mahusay na huwag ibunyag ang hakbang na Terrace Astride na hindi binabaliwala ang mga porma sayon at paghihigpit. Iyon ang nasa ilalim na linya. Nag-squint si James at natahimik. Sakto noon, nagmadali si Adina. Master, ayos ka lang ba? Umiling-iling si James. Napabuntong hininga si Adina. Sinabi ni Clayton na dapat nating ay embed ang perlas sa uka. Upang buksan ang pasukan ng Chronotia Realm, ngunit hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Ibinaba niya ang kanyang ulo ng ilang galit. Pupunta ako sa labas upang panatilihin ang panonood para sa iyo. Panipi. Pagkatapos, lumingon siya upang umalis. Pinapanood ang kanyang kaaya-aya na figure. Isang kakaibang ngiti ang nakakabit sa sulok ng bibig ni James. Oh, huwag magalit. Gusto ko lang subukan ang kapangyarihang ito. Panipi.
Tulad ng pag-alis ni Adina ng ilang mga hakbang, agad siyang tumalikod. Master, kung talagang nag-aalala ka, maaari akong pumasok muna upang masubukan ang katotohanan nito pagkatapos buksan ang pasukan. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, inabala siya ni James sa Xyloria Tai Chi Pearl na kinuha niya. Ito, natigilan si Adina. Buksan mo ang pintuan, chuckled ni James. Ang bilang ba ay bilang tiwala. Matapos ang isang sandali ng pag-aatubili, same time na kinuha ni Adina ang Xyloria Tai Chi Pearl at sumabog sa itim at puting gas. Habang inilalagay niya ang perlas sa isa sa mga grooves, biglang sumabog ang gas na may nakasisilaw na itim at puting ilaw. Sa susunod na sandali, ang dalawang portal, isang itim at isang puti, nakabukas, at hindi mabilang na malawak na kaguluhan ng mga sanaysay na lumabas mula sa loob. Ang pag-agaw ng pagkakataon, sumigaw si Adina, Master, magmadali sa nagmadali. Limitado ang oras. Naririnig ito, sumimangot si James. Hayaan mo muna siya. Paalalahanan siya ni Lizia. Hindi sinabi ni James ang isang salita ngunit nagbago sa isang ilaw ng Decachrome at diretsyo na sumugod sa mga portal. Sa isang sulyap ng isang mata, lumitaw si James sa ibang mundo. Ang mundong ito ay malungkot at magulong. Gayunpaman, ang hindi mabilang na kaguluhan ng mga sanaysay na bumubulusok mula sa lahat ng mga direksyon ay naging nanginginig sa kanya. Sa susunod na sandali, ang kidlat at kulog ay biglang sumabog sa buong galit na langit, hindi mabilang na itim at puting kidlat na bolts na bumababa ng mabilis, na nakapaloob kay James sa isang instant. Ang pagdurusa ng Thunderbolt. Tiningnan ni James ang swirlang kidlat at kulog na nakapaligid sa paligid niya, ang kanyang kilay na furrowing ng hindi sinasadya. Sa susunod na sandali, ang kidlat na ito ay biglang nakarod ang kanyang panghuli gininto ang katawan, na nagiging sanhi ng mga bitik at dugo na dumadaloy saan man ito hinawakan. Sa pamamagitan ng isang sigaw ng sakit, sumabog si James na may nakasisilaw na mga ilaw ng Decachrome, agad na sinisira ang mga bolts ng kidlat. Sa walang bisa, habang kumikislap ang kidlat at umungol ang kulog, kahit na mas mabangis na kidlat ay nagmula sa kalangitan. Sa oras na ito, hindi tinitiis ni James ang mga welga. Sa pamamagitan ng isang pag-angat ng kanyang kamay, tinawag niya ang Eurus 1 Genesis Bell, na nagbago sa isang malaking payong ng lila at ginto, na papaligiran ng 6 na singsing ng lila at gintong ilaw. Mabilis itong dumura upang hadlangan ang lahat ng mga bolts ng kidlat na bumababa mula sa kalangitan. Tulad ng hindi mabilang na mga bolts ng kidlat na hugasan dito, ang payong na nabuo ng kampanilya ay sumabog na may nakasisilaw na lila at gintong ilaw. Ang orihinal na 6 na singsing ng lila at gintong ilaw ay biglang lumawak sa 7, 8, at sa lahat ng paraan patungo sa 9 na singsing bago biglang huminto. Ang Eurus 1 Genesis Bell ay nagbago muli. Tanong ni James sa pagkabigla. Ito ang Chaos Yin-Yang Tribulation, ipinadala ni Lizia ang kanyang tinig. Binabati kita, Master. Nakakuha ka ng isang stroke ng Providence pagkatapos na pumasok sa kaharian ng Chronosia. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang payong na nabuo ng mabilis na pag-ikot ng Eurus 1 Genesis Bell sa walang bisa ay biglang nagsimulang palawakin ang panlabas, sumisipsip at kumakain ng hindi mabilang na kaguluhan sa yin-yang mga paghihirap at kaguluhan sa mga sanaysay mula sa lahat ng mga direksyon. Muli, sumabog ito sa isang nakasisilaw na 10 singsing na lilang ilaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6806. Immediately pagkatapos, ang Eurus 1 Genesis Bell ay nagbago mula sa payong pabalik sa isang kampanilya. Dahan-daang pinaikot ito, naglalabas ng isang nakasisilaw na lila na ilaw at nagpapalabas ng walang kapares na kabanalan. Wow! Chuckled James. Ito ay dapat na pangwakas na anyo ng Eurus 1 Genesis Bell, di ba? Hindi ito dapat, ipinadala ni Lizia ang kanyang tinig. Gayunpaman, dapat itong maging sapat na malakas upang mapaglabanan ang buong lakas ng isang powerhouse ng ranggo ng Declan. Dahil dito, ipinapaalala niya, Master, ang lugar na ito ay hindi mahuhulaan at mapanganib. Mas mahusay na gamitin ang Eurus 1 Genesis Bell bilang armor. Hindi nag-atubiling si James at ginamit ang kanyang Zen. Ang dahan-daang pag-ikot ng Eurus 1 Genesis Bell sa walang bisa ay agad na nagbago sa isang magandang suot ng lila na nakasuot, na nakapaloob sa kanyang katawan. Tumingin si James sa kanyang sarili at tumango. Kasiyahan.
Tumingin siya sa paligid at nakita na hindi na ito isang madugong tanawin ngunit sa halip na mga bundok at ilog ng verdant, na may itim at puting gas na matagal. Iba't ibang mga hayop na espiritu ang naglibot sa walang bisa, sa gitna ng kaakit-akit na tanawin na nakapagpapaalaala sa paraiso. Napakaganda, bulalas ni Lizia. Ito ang mundo bago ang pagbubukas ng langit at lupa. Sino ang nagsabing lahat ito ay kulay abo? Tila nawala din si James sa pag-iisip. Ang kaguluhan ng kaguluhan dito ay tila kahit na mas malaki kaysa sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Ang mahusay na lupang pangkasaysayan ay ang ebolusyon lamang ng gintong katawan ni Emperor Yarden, paliwanag ni Lizia. Gayunpaman, narito ang Xyloria Chronosherel na nakaranas ng ebolusyon ng Xyresia 5 mahusay na naturals. Ito ay kung saan ang Xyloria Taiche condenses sa form ng tao, at pati na rin ang pinagmulan ng yin-yang aura. Panipi. Ang yin-yang aura. Nangangahulugan ba ito na kung saan nagmula ang aking sinta? Ito ba ang kanyang tunay na lugar ng kapanganakan? Iniisip ito, tinanong ni James, nakikita mo ba ang anumang mga nabubuhay na nilalang? Oo, ang iba't ibang mga hayop na espiritu ay umuusbong ng walang katapusang. Ngumiti si Lizia. Ibig kong sabihin, sabi ni James. Alam ko, wala akong nakikitang, retort ni Lizia. Iniwan nitong walang pagsasalita si James. Noon lang, lumitaw si Adina sa tabi niya pagkatapos ng isang guhitan ng lila-gintong ilaw na tumawid sa walang bisa. Hindi mapigilan ni James ngunit binigkas, bakit ka mabagal? Nakulong ako sa pasukan, ungol ni Adina. Ang aking base sa paglilinang ay hindi sapat. Hindi lang ako naglakas loob na pumasok sa kulog na pagdurusa. Naririnig ito, buong tawa si James. Ang boses na ipinadala ni Lizia ay medyo nagulat. Alam mo ba ito? Ano? Sumama si James. Nang ahas kang pumasok ng matapang dahil tiwala ka na susundan ni Adina, sagot ni Lizia. Siyempre, ipinagmamalaki ni James. Siya ang aking alipin. Kailangan niyang sundin saan man ako magpunta. Ito ay iniwan si Lizia na walang pagsasalita. Tingnan ang mundong ito. Itinuro ni James at tinanong si Adina, nasaan ang light langit na landas at Abelard? Si Adina ay natanggap ng ilang sandali, pagkatapos ay nagbuntong hininga ng walang magawa, hindi rin ako naririto. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Clayton, pareho silang nabilanggo dito. Hindi siya sumagot kay James. Sa halip, hinanap niya ang mundong ito kasama ang kanyang Zen, ngunit walang nakitang bakas ng magaan na landas ng langit at Abelard. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang malawak na Tai Chi gas sa matinding hilaga ng mundong ito, na nagtaas ng kanyang interes. Pag-alis ng kanyang Zen, sinabi niya sa isang malalim na tinig, hayaan ang hilaga. Agad siyang nagbago sa mga ilaw ng Decachrome at sumugod patungo sa matinding hilaga. Nag-atubiling sandali si Adina, pagkatapos ay tumingin sa paligid at mabulong ng mahina, siya ay tunay na mabaliw. Maaari pa niyang masira ang pagdurusa ng Xyresia Yin-Yang. Pagkatapos, mabilis siyang sumunod sa SOT. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6807. Ang kapaligiran ng matinding hilaga ng Chronosha Realm ay naiiba sa Verdant Mountains James at iba pa na nakita dati. Sa halip, ito ay isang malawak na kalawakan ng puti, na sakop sa yelo at nyebe, na wala sa anumang mga nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, lumulutang ang isang napakalaking palasyo na tinakpan sa pagswir ng BLACKAND white gas sa walang bisa ng icy world na ito. Malayo ito sa banal. Sa halip, pinalabas nito ang isang makasalanan, nakakatakot na aura na nagpadala ng kanilang gulugad. Tumingin si James sa palasyo at hinimas ng kaunti ang kanyang mga browser. Hindi ko ito mapagtagos sa aking Zen. Ito ay masama, paalala ni Adina. Master, hayaan mo akong subukan. Nang hindi naghihintay ng tugon ni James, tumalon siya sa hangin at sinaktan ng isang malakas na palad. Sa isang iglap, isang malawak na gintong lila ang ilaw patungo sa napakalaking palasyo, na sumabog sa isang bingi na boom sa epekto. Kasunod nito, marahas na nanginginig ang palasyo, at tatlong itim na ilaw ang bumaril sa bilis ng kidlat, agad na nagpapadala ng Adina na lumilipad. Sa pamamagitan ng isang mapurol na tinak, bumagsak si Adina sa lupa. Hinawakan niya ang kanyang dibdib habang nag-ubos siya ng isang bibig ng dugo. Master, mapanganib. Naririnig ito,
isinagawa ni James ang form ng Dawn Blaze upang maiwasan ang mga itim na ilaw na bumaril mula sa palasyo patungo sa kung saan siya naruroon. Boom! 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 Ang matinding pagsabog ay naging sanhi ng marahas na manginig sa mundo. Ang yelo at nyebe ay lumipad sa hangin, na nagbabago sa mabangis na nyebe puting nabubuhay na nilalang na agresibo kay James at Adina. Sa kabila ng malubhang na sugatan, bumangon kaagad si Adina at lumusot gamit ang isang lilang light longsword sa kamay. Boom! 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 Ang isa pang serye ng pagsabog ng lupa ay naganap habang ang enerhiya ng lila na taybak ay kumalas sa ilan sa pinakamalapit na mga nilalang na nabubuhay na nyebe. Pagkatapos, lumingon siya kay James sa walang bisa at sumigaw, "Master, pipigilan ko ang mga snowmen na ito. Nakikipag-usap ka sa palasyo na iyon." Nang marinig ito, pinatay ni James ang kanyang kilay. Gayunpaman, ang isang nakamamanghang figure ay biglang lumitaw mula sa lumulutang na palasyo sa unahan ng siya ay kumilos. "Huwag kang lumapit, 49. Ito ay isang bitag. Hindi ka nalalabas sa sandaling pumasok ka. Darling." Ang puso ni James ay lumaktaw ng isang talunin, at sumigaw siya kaagad. Sa susunod na sandali, ang hindi mabilang na mga itim na illusory na kamay ay lumayo mula sa palasyo at pilit na hinayla ang nakamamanghang figure sa loob. "Darling." Ang puso ni James ay napuno ng kalungkutan at galit. Sa pamamagitan ng isang biglaang pagpalakpak ng kanyang mga palad, dalawang nakakatakot na Decachrome Holy Lights na nakapaloob sa Crimson Power ay lumakas patungo sa palasyo sa bilis ng kidlat. Sinamahan ng isang serye ng mga kulog na pagsabog, ang napakalaking palasyo ay nanatiling hindi gumagalaw. Gayunpaman, mas maraming itim na enerhiya ang sumabog at kumalat sa lahat ng mga direksyon. Hindi mabilang na mga nyebe puting nabubuhay na nilalang na mabilis na lumitaw mula sa paligid at nagmamadali patungo sa kanila tulad ng isang tubig. Si James ay tulad ng isang pusa sa mga mainit na brick na nakikita na ang kanyang mga pag-atake ay hindi gumagana. Pinakawalan niya ang hakbang sa Terrace Astride at huminga ng 8 magkakasunod na hakbang. Ang Decachrome Holy Light ay lumawak at nabilanggo ng buo ang mundo. Sa susunod na sandali, isinagawa niya ang form ng Dawn Blaze at sumugod sa palasyo. Siya ay ganap na napuspos ng hindi mabilang na itim na energies. Nakita ni Adina sa labas ng palasyo ang eksenang ito at biglang sumabog sa pagtawa. "Oh, James Caden, sa kabila ng iyong katalinuhan, nakakalungkot ka pa rin kapag nahaharap sa iyong asawa. Sige, hindi ka nalalabas muli sa sandaling ikaw ay nasa Xyloria Chronotia Realm." Habang bumagsak ang kanyang mga salita, isang pagsabog ang tambas sa napakalaking palasyo. Sa susunod na sandali, isang malaking itim na gas ang sumabog mula sa palasyo, agad na nagbabago sa mabilis na pag-ikot ng itim na Tai Chi gas sa walang bisa. Kasunod nito, ang isang malalakas na tinig na babae ay nagmula sa gas. "Paano siya magiging napakalakas? Ako ay isang powerhouse na walang hanggan malapit sa ranggo ng Soma Declan, subalit hindi ko rin makatiis ng 100 gumagalaw mula sa kanya." Nang marinig ito, hindi makakatulong si Adina. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6808. Leia, na humiling sa iyo na harapin siya ng head-on. Pumasok na siya sa Xyloria Chronotia Realm, at ang kanyang lakas ay mapahina. Maaari nating pakikitungo ng maayos sa sandaling ang kanyang base sa paglilinang ay unti-unting nabuklod ng likas na enerhiya. Nang marinig ito, mabilis na gamulong ang itim na gas at nagbago sa isang hindi kilalang itim na babaeng silhwete sa harap ni Adina. "Nakikipag-usap ka lang na walang kaparerekan na nakatayo rito. Kung matapang ka, bakit hindi ka nagtakda ng isang ambush sa Xyloria Chronotia Realm?" Napangiti si Adina nang mahina ang kanyang mga kamay sa likuran niya. "Ako ay may pananagutan para sa mahusay na lupang pangkasaysayan, at responsable ka para sa Xyloria Chronotia Realm. Mayroon bang paghahambing?" Ang hindi pangkaraniwang figure na tinatawag na Leia snorted. "Oo, ikaw ang mansanas ng mata ng Master, kaya natural na nabubuhay mo ang magandang buhay." Pinakawalan ni Adina ang isang hindi kanais-nais na snort at buong pagmamalaki. Biglang hinugot ni Leia si Adina. "Hoy, ang nabubuhay na ito ay napakagwapo. Nagustuhan mo ba siya?" Binigyan siya ni Adina ng isang nagagalit na sulyap. "Oo, ipinanganak ko rin siya ng 2 anak sa mahusay na lupang pangkasaysayan.
Pareho silang mga anak na Hongrom. Nagseselos ka ba? Agad na naiinis si Leia. Ikaw ay walang utang na loob na tao. Naghagan ka ng gwapo na buhay na lahat sa iyong sarili. Nag-chock si Adina. Upang maging matapat, magiging mas mabuti kung hindi ito para sa gobernador ng Yin. Sa kasamaang palad, siya ay naging aming kaaway, biro ni Leia. Para sa kapakanan ng isang gobernador ng Yin, siya ay nakatayo laban sa amin. Kung hindi, magiging mas mahusay ito kung maaari tayong magkasama. Sumulyap kay Leia, si Adina ay sumabog ng isang bakas ng disdain. Dahil mahal mo siya, bakit hindi ka pumasok at sinamahan siya? Mas mainam kung maaari mo siyang habarin na hubad. Kung nalulugod ang Panginoon, baka hayaan ka pa niyang mag-independenteng. Nag-atubiling sandali si Leia, pagkatapos ay tumingin sa masamang aura na nagmula sa napakalaking palasyo. Nais niyang gawin ito ngunit hindi ngayon. Kailangan niyang maghintay hanggang sa ang buhay na nasa loob ay mayroong lahat ng base ng paglilinang at ganap na natatakpan ng kapangyarihan bago niya magawa ang nalulugod. Sa pag-iisip nito, nagsalita ulit siya, dinala mo siya rito. Hindi ba siya natuklasan ng mga matandang tao mula sa Zymergy? Tumawa si Adina. Pagkatapos, isinalaysay niya ang mga insidente ng demonyong espiritu at si Lady Herodias na sumisira sa Tai Chi Grand Temple. Matapos makinig, sumabog din si Leia sa pagtawa. Mahusay, sa katunayan isang Diyos. Si Herodias Trude ay talagang mas problema kaysa sa halaga niya. Ngayon ay nakikipag-away pa siya sa kanyang kaaway, si Morgoth, laban sa amin. Siya ay ganap na sinira ang reputasyon ng sekta ng TIRTA. Kahit na hindi siya mailigtas ni Wesley. Panipi. Tumingin si Adina kay Leia, pagkatapos ay bumalik sa napakalaking palasyo. Bigla, pinatay niya ang kanyang mga browser. Bakit ito tahimik sa loob? Karaniwan, si James ay dapat na naghihirap sa mga pagdurusa ng mga masasamang sakuna. Agad na tumingin si Leia sa palasyo. Maaari ba siyang magkaroon ng tunay na lakas upang labanan ang mga masasamang sakuna? Tingnan natin. Sa pamamagitan ng isang flash, sumugod si Adina sa walang bisa. Sinundan ni Leia ang malapit sa likuran. Kung paanong ang dalawa ay nakarating sa bubong ng palasyo, biglang sumabog ang isang ilaw ng dugo mula sa loob at agad na ikinulong silang dalawa. O hindi, kami ay na-trick, bulalas ni Adina. Sinampal ni Leia si Adina, pinadalhan siya ng paglipad. Sa susunod na sandali, agad siyang napuspos ng ilaw at kinaladkad sa palasyo. Leia, sigaw ni Adina habang nakarating siya sa lupa. Sa kasamaang palad, ang tugon na natanggap niya ay ang nakamamatay na hiyawan ni Leia na nagmula sa loob ng palasyo. Hindi ito maaaring. Umiling-iling si Adina sa gulat. Iyon ang Xyloria Chronotia Realm. Kahit gaano kataas ang kanyang base sa paglilinang, dapat itong agad na pigilan ng kalahati. Habang ang pagkabilanggo ay tumatagal ng mas mahaba, ang selyo ng likas na enerhiya ay nagiging mas mabigat. Paano magkakaroon pa rin ng malakas na kapangyarihan si James? Panipi. Pagkatapos lamang, ang isang nakakakilabot na itim at puting gas ay nagmamadali sa malabo na walang bisa, agad na tinakpan ang buong mundo. Nakakakita ng eksenang ito, si Adina, na nabigla ng higit sa panukala, agad na lumuhad sa isang tinak. Nagbabayad ako sa iyo, Master. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6809. Sa loob ng malawak na itim at puting gas na nakakapagpalat ng walang bisa, isang itim at puting ningning na nagmula sa kalangitan, na naging materializing sa isang mahiwagang maskadong babae na nakadikit sa isang itim na balabal at balabal. Tumayo siya sa mga ulap ng itim at puti, napapaligiran ng pag-agos ng itim at puting ningning, na nagpapalabas ng banal na kamahalan at samyo na sumasaklaw sa milya. Kahit na ang kanyang mukha ay nanatiling natatakpan, nabihag niya ang mga tagamasid, na iniwan silang hindi mapigilan ang paghihimok na makita ang isang tunay na hitsura. Si Adina, na lumuhad, ay labis na natakot kahit na itinaas ang kanyang ulo. Ang misteryosong babae ay nagpukaw ng kanyang kilay ng bahagya sa pagtingin sa napakalaking at nakapangangilabot na palasyo, na naririnig ang mga wails ni Leia na nagmula sa loob. Sa susunod na sandali, mabilis na nakuha ni Adina ang Xyloria Tai Chi Pearl at ipinakita ito sa parehong mga kamay. Master,
Natupad ko ang misyon tulad ng pinlano, matagumpay na maakit si James sa Xyloria Chronotia Realm. Ngayon, nais kong ibalik ang Xyloria Tai Chi Pearl intact. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang pag-ungol ng puso ni Leia ay sumigaw mula sa loob ng palasyo, na sinamahan ng hindi mabilang na mga itim na ilaw na sumabog mula sa buong palasyo. Sa isang iglap, ang isang beses na binubuo ng mahiwagang babae ay nanginginig ng marahas, ang dugo ay nag-spray mula sa kanyang bibig habang pinapahiran niya ang kanyang dibdib sa paghihirap. Kasabay nito, ang black and white gas na sumasaklaw sa lugar ay mabilis na sumulong, na sinamahan ng mga flashes ng kidlat at bingi ng kulog. Master, mapagpahiwatig ni Adina. Ano ang nangyayari? Ito ang sinabi mo bilang iyong katuparan ng tungkulin. Ang tinig ng mahiwagang babae ay nanginginig habang nagsalita siya, ang kalahati ng aking natal primordial na espiritu ay naaga sa kanya. Sa mga salitang ito, pinatong ni Adina ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay malapad na may pagkabigla. Si Leia at siya ay parehong natal primordial na espiritu ng Tai Chi, na karaniwang kilala bilang Sappho Tai Chi, kasama si Leia na kumakatawan sa kasamaan habang siya ay kumakatawan sa mabuti. Ang pagsugpo ni Leia ni James sa Xyloria Chronotia Realm ay nagpapahiwatig na ang kalahati ng kapangyarihan ng Tai Chi ay pinigilan din. Sa pamamagitan ng Tai Chi Power Hub, maaari pa ba niyang kontrolin ang 33 langit at maraming mga larangan? Maaari pa ba itong umupo sa isang pantay na paglalakad sa mga kataas-taasang nilalang ng Zymergy at matanggap ang kanilang mga respeto? Pag-iisip ng mga kakilakilabot na mga kahihinatnan na ito, si Adina ay nakamamatay sa kakilakilabot. Muli, itinaas niya ang Xyloria Tai Chi Pearl High bago ang pagpapagod sa kanyang sarili sa lupa na may isang malalakas na tinak. Karapat-dapat akong mamatay, ito lang. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, na may isang alon ng mahiwagang kamay ng babae, ang isang itim at puting banal na ilaw ay agad na napuspos sa kanya. Kaagad pagkatapos, sumakay ang babae sa mga itim at puting ulap at bumangon sa walang bisa. Dahil alam mo na pupunta ako ng personal, pag-usapan natin. Ang kanyang mga salita ay sumigaw mula sa walang bisa, makapangyarihan at sagrado. Gayunpaman, wala siyang natanggap na tugon. Sa sandaling ito, ang malawak na palasyo ay biglang nahulog sa isang nakamamatay na katahimikan, na parang walang nangyari. Ang bahagyang napahiya na misteryosong babae ay nagbubuntis ng marahan habang tinanggal niya ang itim na sombrero mula sa kanyang ulo, na naghahayag ng maganda, jet black na buhok at isang pares ng kaakit-akit, buhay na mga mata. Ang mga mata ay malumanay na kumurap, ang kanilang mahabang mga lashes na kumikislap tulad ng mga brushes, na nakakaakit kahit na sa belo ay bahagyang sumasakop sa kanyang mukha. Sapat na ba ito? Tumawag ulit ang misteryosong babae. Wala pa ring tugon sa loob ng napakalawak na palasyo. Ang misteryosong babae ay walang pasensya habang siya ay nakipag-ugnay, ang aming mga wits ay pantay na naitugma. Kami ay nasa isang panindigan. Kahit na sa pamana ni Emperor Yarden at lahat ng mga supernatural na kapangyarihan ni Yani, hindi mo matiis ang walang tigil na pag-agos ng kapamilya. Unti-unting aisil ng enerhiya ng likas na enerhiya ang iyong base sa paglilinang. Ang pagpapatuloy sa deadlock na ito ay hindi maglilingkod ng maayos. Panipi. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang napakalawak na palasyo ay nanatiling tahimik. Ang kawalan ng tiyaga ay flickered sa magagandang mata ng mahiwagang babae. James, nais mo bang matrap dito magpakailanman? Hinahanap mo lamang ang magaan na makalangit na landas at huwag pansinin ang madilim na makalangit na landas. Huwag kalimutan, marami kang mga anak sa labas, napakaraming mga kapatid na buhay at kamatayan. Maaari kong masnuff ang kanilang buhay sa anumang sandali. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6810. Sa puntong ito, tumahimik siya, pakiramdam na lalong nababahala habang napansin niya ang napakalawak na palasyo na nananatiling hindi sumasagot. Hindi mahalaga kung gaano kahirap kung subukan na hikayatin siya, ang matigas na ulo na ito ay tumanggi na mag-budge. Likas lang siyang masidi. Tila na ang gobernador ng Yin ay lubusang na brainwash siya, na binigyan siya ng isang napakalakas na kalooban. Mukhang kakailanganin kong i-play ang aking pangwakas na card, o iba pang mga bagay ay maaaring tumagal para sa mas masahol sa ganitong kalawakan. Sa isip nito,
Ang misteryosong babae ay huminga ng malalim. Inihayag ko ang aking tunay na mukha sa iyo, at maaari kaming magkaroon ng isang matapat na pag-uusap upang makahanap ng isang magagawa na solusyon. Maaari ko ring ipaliwanag sa gobernador ng Yin. Panipi. Sa sandaling sinasalita ang mga salitang ito, ang napakalaking palasyo sa wakas ay pinukaw. Sa pamamagitan ng isang pagsabog ng mga ilaw ng Decachrome na sumabog mula sa loob, agad itong nakapaloob sa buong langit. Sa susunod na sandali, ang isang ilaw na pula ng dugo ay bumaril mula sa palasyo, na nagbabago sa maraming mga malalaking kamay, na nagwawalis patungo sa mahiwagang babae sa isang biglaang pag-atake. Pag-crash. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga malulutong na tunog, ang itim na balabal at balabal na drape sa mahiwagang babae ay napunit, na naghahayag ng isang perpektong sculpted, nakakaakit na figure na lumulutang sa walang bisa. Gaano ka manggahas? Ang babae ay mabilis na gumanti at agad na nakapaloob sa kanyang sarili sa isang masa ng itim at puting gas. Nakaharap sa papalapit na mga kamay na walang kamali-mali na mga kamay, sinabi niya, "Sinabi ko lamang na ibubunyag ko ang aking tunay na mukha, hindi na maaari mong habarin ako." Habang nahulog ang kanyang mga salita, isang tamad na tinig ay nagmula sa tuktok ng palasyo. "Pagkatapos ay ihubad ang iyong sarili, o kung hindi, wala kaming talakayin." Sa mga salitang ito, itinaas ng babae ang kanyang ulo at nakita ang isang gwapong binata na may hawak na isang pitsyel ng alak sa tuktok ng palasyo. "Ikaw." Ang babae ay lumaki. "James Caden, napakalayo mo." "Masyadong malayo." Bahagyang ngumiti si James. "Ikaw ang iminungkahi na ibunyag ang iyong tunay na mukha at pagkakaroon ng isang matapat na pag-uusap. Ngayon nais mong i-back out." "Ikaw." Ang mahiwagang babae ay kumapit sa kanyang mga kamao ng dahan-dahan. "Dahil ipinahayag ko ang aking sarili, magkaroon ng tamang pag-uusap." "Nope." Umiling-iling si James. "Kahit na ang iyong figure ay naninigarilyo ng mainit at nakatutokso, hindi ko pa nakita ang iyong tunay na mukha. Kung ikaw ay naging isang pangit na babae na may isang mahusay na figure, hindi ba ako mawawala?" "Ikaw ang pangit." Tai Chi galit na nag-retort. "Kung tinanggal ko ang aking belo at ibunyag ang aking tunay na mukha, maaari kang bumuo ng isang crush sa akin at maging isang nahuhumaling na lapdog." Si James ay humigop ng alak, pagkatapos ay tumawa sa pagtawa. Nagkaroon ng pag-aalipusta at pangungutya sa kanyang pagtawa, na higit na nakakainis sa mahiwagang babae. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya sa pagkabigo, "Fine, ito ang iyong pinili." Sa susunod na sandali, agad na naabot niya at tinanggal ang itim na belo na sumasakop sa kanyang mukha. Bigla, lumitaw ang isang walang katumbas na magandang mukha bago si James. Agad itong sinindihan ang mga mata ni James. Ang kanyang buong pagkatao ay tila sumailalim sa isang espiritual na pagsalakay, ang bawat sel sa kanyang katawan ay nakakagulat sa tuwa. Ang mukha na ito ay lampas sa paglalarawan sa mga salita. Ang lahat ng mga paglalarawan tulad ng nakasisilaw at mapang-akit, nagliliwanag at nakamamanghang, peyod sa paghahambing. Ang kanyang kagandahan ay lumampas sa Thea at Lysia, hindi sa mga tampok o balat, ngunit sa aura. Ito ay isang likas na aura na nagpalabas ng biyaya, kagandahan, na lampas lamang sa pagpapakita. Marahil ang bawat isa ay may sariling kahulugan ng kagandahan, ngunit nang makita ang mukha na ito sa harap niya, kahit na ang pinakakritikal na tao ay mabihag at talikuran ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6811. James ay nagkaroon ng isang nakasisilaw na pagtingin sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang segundo, sumabog siya sa pagtawa. "Maaari kang maging mas matapat sa iyong sarili." Nagbigay ang babae ng isang maliit na snort. "Maaari kong ibigay sa iyo kung ano ang gusto mo kung nais mong gawin ang parehong para sa akin." Kinuha ito ni James na ang babae ay nasa paraang nagsasabi sa kanya na tatanggapin niya ang kanyang pagsulong kung may ganitong hangarin si James. Sinipsip niya ang kaguluhan na absent habang sinusubukan na sugpuin ang hindi mapakali na pakiramdam sa loob niya. "Ipinanganak ka ba na may kaluluwa ng kaluluwa ng kaluluwa? O natutunan mo ba ito mula sa isang tao?" Ang mga browser ng babae ay arched. "Sinusubukan mo bang sabihin na ang dahilan para sa malabag na mga saloobin sa iyong ulo ngayon? Magiging lantaran ako. Palagi kong pinapanatili ang aking tunay na hitsura na nakatago,
hindi dahil nais kong mapanatili ang isang mahiwaga o mailap. Imahe. Ito ay dahil lamang sa nais kong maiwasan ang mga problema na maaaring lumabas mula sa pagkakaroon ng isang hindi kinakailangang magandang mukha. Panipi. Ngumiti si James. Tunay na ikaw ang pinaka-narcissistic at makapal na balat na nakilala ko. Napaslap ni Yeria. Bakit ka? Huminahon. Chuckled James. Inaamin ko na ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Ngunit sa totoo lang iniisip mo na maaari mong laging makuha ang iyong paraan sa pamamagitan ng paggamit ng iyong magandang hitsura. Dahil lamang ikaw ay maganda, kahit anong gawin mo o sabihin ay mabuti. Mahahanap ito ng mga tao kahit na ginagawa mo ang lahat ng mga uri ng masasamang bagay. Panipi. Tumahimik si Yeria. Sigurado ako na marami kang Zymergian Supreme na nilalang na iyong mga humanga at nahulog para sa iyong mga hitsura, patuloy ni James. Maaari mo ring samantalahin iyon at gawin silang gawin ang iyong pagbid. Sa kasamaang palad, hindi ako magiging isa sa mga kalalakihan na iyon. Hindi ko inaasahan na mangyayari iyon. Sumiksik si Yeria. Nais kong gawing malinaw ang isang bagay, bagaman. Maliban sa aking mga magulang, ikaw ang unang tao na nakakita ng aking tunay na hitsura. Well, sa palagay ko dapat ay magkaroon ako ng bulok na swerte. Nagkibit balikat si James. Hindi ko ito natapos sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kagandahang ipinanganak ako, tugon ni Yeria. Nagtagumpay ako dahil sa aking pagpapatawa, aking mga kapangyarihan, pagsisikap, at mga pagkakataon na dumating sa akin. Mga oportunidad na walang kahihiyan na ibinigay sa iyo ng mga taong walang prinsipyo, sabi ni James. Sapat na sa walang silbi na chatter. Ano ang gusto mo, kung gayon? Inayos ni Yeria ang tingin niya kay James. Gusto kitang patayin, diretso na sagot ni James. Nais kong maghayganti para sa akin at sa aking asawa. Napilitan siyang muling ipanganak na 81 beses, samantalang ako ay nagdusa ng hindi patas na paggamot dahil sa iyong ginagawa. Matapos pakinggan ang mga salita ni James, nagsimulang tumawa si Yeria. Si James ay kumuha ng isa pang paghigop ng kaguluhan na absinthe. Ang kanyang tingin ay nahulog kay Yeria. Hindi niya nais na aminin ito, ngunit mayroon lamang isang bagay na nakakainis at hindi mapaglabanan tungkol sa Yeria. Kalaunan ay tumigil si Yeria sa pagtawa. Natatakot ako na hindi ka pa nakakakuha ng isang buong pag-unawa sa iyong sitwasyon, James Caden. Kahit sino, maging ito ay nabubuhay na nilalang o ang mga Diyos, ay hindi maiiwan ang Xyloria Chronotia Realm nang walang tulong ko. Nag-snake si James. Oh, ako ang unang gawin ito, kung gayon. Imposibleng. Si Yeria ay nag-retort, maaaring sinabi sa iyo ni Adina kung ano ang isang kaharian ng Chronotia. Gayunpaman, mayroon talagang dalawang bahagi sa kaharian ng Chronotia. Sila ang Xyloria Chronotia Realm at ang Heloria Chronotia Realm. Ang puwang na nakatayo ako ngayon ay ang Heloria Chronotia Realm. Ito ay kung saan ang Xyloria Tai Chi ay unang nagpalagay ng porma ng tao at gumawa ng mga gobernador ng Yin at Yang. Ito ay isang puwang na puno ng kaguluhan sa kaguluhan. Ito ay kung saan nagsasanay ako at nagtatanim. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6812. Sa kabilang banda, ang palasyo kung nasaan ka ay ang Xyloria Chronotia Realm. Sabi ni Yeria. Nabuo ito mula sa panloob na demonyo na si Xyloria Tai Chi ay tinanggal mula sa kanyang sarili pagkatapos ng pag-aakalang anyo ng tao. Ito ay isang lugar na puno ng mga kalamidad ng Eridian. Ang negatibong enerhiya, miasma, at masasamang kaguluhan aura na naipon dahil ang 5 pinakamataas na ebolusyon ay nakapaloob din doon. Kung tumanggi kang makipagtulungan sa akin, ang likas na enerhiya ay ganap na tatatakan ang iyong paglilinang sa ilang mga punto. Ang mga kalamidad ng Eridian sa loob ay kakain sa iyo ng kaunti. Kalaunan, ikaw ay magiging bahagi ng masasamang oras sa Xyloria Chronotia Realm. Kinurot ni James ang kanyang mga labi habang kinuha niya ang tiwala na tumingin sa mukha ni Yeria. Dapat ay narak mo ang iyong utak na sinusubukan upang malaman kung paano ako maakit dito, ha? Siyempre, sinira ni Yeria ang kanyang baba. Gayunpaman, ang plano na ito ay hindi para sa iyo sa orihinal. Sa halip, ang aming paunang target ay ang iyong asawa, ang gobernador ng Yin.
Hindi ko inaasahan na mapabuti ang iyong mga kapangyarihan. Nakuha mo ang pamana ng Emperor Yarden na may isang paglalakbay lamang sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Ang pamana ay naging mas malakas at nagbabanta kaysa sa iyong asawa. Sa huli, nagamit ko ang paggamit ng Soul Primordial Spirit na nakatanim ako sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Hindi ako karaniwang napupunta para sa sinuman. Adina Horva. Itinaas ni James ang kanyang mga browser. Siya ang iyong Soul Primordial Spirit. Tama iyon. Tumanggo si Yeria. Siya ang aking tool upang makontrol ang mahusay na lupang pangkasaysayan. Nakalulungkot, nawala ang lupain sa iyo. Si Yeria ay nagpatuloy sa pag-upo sa ulap ng itim at puting kulay. Pinagsama niya ang isang tasa at isang bote ng alak sa susunod na instant. Pagkatapos, nagsimulang uminom din si Yeria. Tahimik na nakatitig si James sa direksyon ni Yeria. Isinasaalang-alang niya kung paano niya mahayla ang maraming impormasyon mula kay Yeria habang nagdadala pa rin siya ng maraming mga lihim sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Yeria ang kanyang bibig at muling nagsalita, ang pagkawala ng mahusay na lupain sa kasaysayan ay isang malaking pagkawala para sa akin. Sa una, pinlano kong ipatawag ang aking Soul Primordial Spirit. Gayunpaman, napagpasyahan mong dalhin siya. Kaya, wala akong pagpipilian kundi ayusin ang aking mga plano ng naaayon. Hindi ba nangyari sa iyo na baka matuklasan ko ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Si James ay sumabog sa kanya ng ngiti. Tiyak na mahuhuli mo. Si Yeria ay sumagot ng walang tigil, nagtataglay ka ng hindi pangkaraniwang puso at kaguluhan niya niyang mga mata pagkatapos ng lahat. Parin, pinona mo ang iyong mga plano. Tinanong ni James, hindi ka ba natatakot na maaaring mahulog ang iyong mga plano? Hanggat magpapakita ka, ang aking mga plano ay tiyak na magiging isang tagumpay. Inatasan ni Yeria ang kanyang tingin kay James. Napakadali para sa amin na makita ang iyong kahinaan. Palagi kang handa na ipagsapalaran ang iyong sariling kaligtasan tuwing ang sitwasyon ay nagsasangkot sa iyong asawa. Siya ang iyong pinakamalaking kahinaan. Nag-shock si James at tumanggo. Mayroon akong isa pang katanungan. Nais mo si Adina na akayin ako sa Xyloria Chronotia Realm. Kaya, bakit mo inilagay ang lahat ng mga pormasyong iyon sa Zymergy? Ikaw ay isang matalino at maingat na kalaban. Si Yeria ay may isang nakamamanghang hitsura sa kanyang mga mata. Sa makatuwid, naghanda ako ng mga karagdagang hakbang kung sakali. Bukod, ang mga pormasyong iyon ay hindi nagsisilbi lamang ng isang layunin. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata habang siya ay may isang nakamamatay na pagsasakatuparan. Ang mga porma sayon ay inilaan para sa kataas-taasang nilalang ni Zymergy. Nais mong ipakita sa kanila kung gaano karaming pagsisikap na inilagay mo upang paksain ako, na nakipagtulungan kay Morgoth. Ikaw ay isang maliwanag na tao. Pinuno ni Yeria ang kanyang tasa ng mas maraming alak. Kung nais mong mangako ng katapatan sa akin, baka itapon ko lang si Marcy Anel at tulungan kang maging pinakamataas na landas. Tinanong ni James, hindi mo ba nais ang posisyon na iyon para sa iyong sarili? Siyempre ginagawa ko. Mahigpit na sagot ni Yeria. Gayunpaman, may ilang mga bagay na nakalagay na sa bato pagdating sa mga landas. Hindi ko mapipilit ang mga bagay. Masarap kahit na hindi ako maaaring maging kataas-taasang landas. Ang mahalaga ay wala sa mga outside na nilalang na makakakuha ng posisyon. Kinamumuhian mo ang mga nilalang ng outside. Tanong ni James, iyon ba ang dahilan ng lahat ng masasamang bagay na nagawa mo sa aking asawa? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6813. Ang ekspresyon ng Yeria ay malinaw na tumigas nang marinig niya ang mga salitang iyon. Itinapon niya ang kanyang tasa sa isang akma ng pagkagalit. Pagkatapos, itinaas ni Yeria ang bote at ibinaba ang alak sa isang gulp. Sumimangot si James ng bahagya habang napansin niya ang pagbabago sa kalagayan ni Yeria. Maya-maya pa, sinaksak ni Yeria ang walang laman na bote at bumangon. Sa impyerno kasama ang outside beings na nagbigay sa kanila ng karapatang kumilos lahat ng nakahihigit at yapakan ang mga nabubuhay na nilalang. Dahil lamang sa ipinanganak silang pribilehiyo, sa palagay nila maaari nilang manipulahin ang lahat ng kapalaran ng buhay na nilalang. Galit na sigaw ni Yeria. Si James ay nag-sneak, hindi ka ba nakakaramdam ng isang maliit na napahiya na sinasabi iyon?
Ano ang ibig mong sabihin? Malubhang tanong ni Yeria. Sinabi mo na ang mga nilalang na outside ay kumilos na higit na mahusay at tinapakan kami. James cast. Ang kanyang isang nakakatakot na sulyap. Hindi ba, Tai Chi, gumawa ba ng mga katulad na bagay sa mga nabubuhay na nilalang? Ako, paano ka? Nawala si Yeria sa kung ano ang sasabihin. Nakukuha ko ito ngayon. Sinabi ni James na, ang mga nilalang ng outside ay hindi ang mga nag-aapi sa mga buhay na nilalang. Sa halip, ito ay ang kanilang mga inapo at mga taong katulad mo, mapagpanggap na mga nilalang na may buhay na nakakuha ng kapangyarihan, ginagawa ito. Lahat kayo ay pareho. Walang hiya na kinuha mo ang anumang nais mo mula sa mga nabubuhay na nilalang upang masiyahan ang iyong sariling kasakiman. Gumawa ka ng mga kontribusyon sa zero. Gayunpaman, kumikilos ka na parang biktima ka ng pang-aapi at sinisisi ang lahat sa mga nilalang ng outside. Lahat ng ginawa mo sa aking asawa, ginawa mo ito sa iyong kasakiman at kababaan. Natatakot ka na palitan ka ng aking asawa bilang Tai Chi. Hindi ba tama? Si Yeria ay positibong nag-aalsa sa kanyang narinig. Dahil hindi siya maaaring makabuo ng isang epektibong retort, tumawag siya ng walang tigil, sapat na sa maliit na pag-uusap, James. Paano ang tungkol sa isang pakikitungo? Hindi. Tumanggi si James sa point blanco. Ikaw, sigaw ni Yeria ng walang pasensya, bakit mo ito tinanggihan kapag hindi ko pa ipinaliwanag? Panipi. Nararamdaman ko lang ito. Itinuwid ni James ang kanyang likuran ng kaunti. Ito ay isang insulto sa aking pagkatao at kaluluwa kung hampasin ko ang isang pakikitungo sa isang trickster na katulad mo. Ikaw ay hanggal na tao. Si Yeria ay nag-snap. Talagang mananatili ka ba sa Xyloria Chronotia Realm at mababawasan sa masamang kaguluhan sa aura? Mapipigil ka na ng permanente. Hindi mo ako mapipilitang gawin ito sa ganitong paraan. Kinuha ni James ang isang gulp ng kaguluhan na absent at ngumisi. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong higit na pagkilos kaysa sa iyo. Ang taong nakakaramdam ng higit na pinindot ay ikaw. Ha? Kinutya ni Yeria. Gaano ka kaaya-aya? Ikaw ang malapit na mamatay, samantalang ako ay nakatayo rito sa isang ligtas na lugar. Sa pagitan namin, ikaw ang may higit na mawala. Si James ay nagpatuloy ng mahinahon, maaari akong matrap sa Xyloria Chronotia Realm, kung saan ako ay mapapasukan ng isang nakamamanghang kamatayan. Gayunpaman, kukuha ako ng kalahati ng iyong soul primordial spirit sa akin. Kung ako ay magdurusa tulad ng iyong inilarawan kanina, ang iyong mga kapangyarihan ay bababa din ng drastically kapag ang iyong primordial espiritu ay nagpapanatili ng antas ng pinsala. Marahil ay ibababa mo sa ilalim ng ranggo ng Zeklan noon. Ang pagtulong sa isang tao na maging kataas-taasang landas. Maaaring hindi mo rin mapapanatili ang iyong posisyon bilang Tai Chi sa puntong iyon. Si Yeria ay kumikislap at nag-staggered ng ilang mga hakbang pabalik. Itinuro ni James ang kanyang kahinaan ng tumpak sa oras na ito. Mayroon siyang itaas na kamay sa sitwasyong ito. Kahit na hindi niya pinamamahalaang upang malampasan ang kalahati ng primordial espiritu ng Yeria, ang prioridad ni James ay upang makapasok sa Xyloria Chronotia Realm upang mailigtas ang Light Thea, na kanyang asawa din. Gayunpaman, ang mga bagay ay naiiba para sa Yeria. Si James ay hindi lamang ang kaaway na kailangan niyang maging maingat. Hanggang ngayon, ang madilim na makalangit na landas ay hindi pa maipakita ang kanyang sarili. Maaari siyang maging gatilyo ng isang nakamamatay na pagdurusa ng Tai Chi para kay Yeria sa anumang sandali. Bukod dito, ang lahat ng mga mata ay nasa kanya sa ngayon. Kung ang kataas-taasang nilalang ni Zymergy ay upang malaman na nasira ang kanyang primordial na espiritu, tiyak na mawawala si Yeria sa posisyon ng Tai Chi. Hindi rin maisip ni Yeria ang pag-iisip na mawala ang posisyon. Pakiramdam niya ay baka mawala sa isip niya kung nangyari ito. Pagkalipas ng ilang sandali, pinigilan ni Yeria ang kanyang galit at tinanong, ano ang gusto mo, kung gayon? Nais kong magkasama kaming dalawa, tugon ni James, maaari mong subukang iwanan ang Xyloria Chronotia Realm ngayon. Makikita natin kung ano ang mangyayari kapag napansin ng mga nasa Zymergy ang kasalukuyang estado ng iyong paglilinang. Pinaikit ni Yeria ang kanyang mga kamao. Sabihin mo sa akin ang iyong mga termino. Ganap na hindi siya pinansin ni James at nagpatuloy sa pag-inom. Samantala,
Si Yeria ay nasa isang estado ng gulat. Itinuturing pa rin niya na ilabas kaagad si James sa pamamagitan ng paggamit ng Xyloria Tai Chi Pearl. Gayunpaman, hindi niya lamang may hatid ang kanyang sarili upang gawin ito. Pagkaraan ng pagsasaalang-alang ng ilang sandali, tiningnan ulit ni Yeria si James. Ako, maaari kitang palabesan. Gayunpaman, dapat kang makipagtulungan sa akin. Binigyan siya ni James ng isang sulyap. Parang hindi siya interesado. Si Yeria ay nag-flush na may galit. Paano ito? Makukuha ko ang mga kataas-taasang nilalang mula sa mga antas sa ilalim ng 40th langit upang suportahan ka sa pagiging pinakamataas na landas. Gayun din, gagawa ako ng kapayapaan sa gobernador ng Yin kung pumayag siyang ihinto ang pagpili ng mga pakikipaglaban sa akin. Ano pa, makakatulong ako sa magaan na landas ng langit at madilim na langit na landas upang maipagpatuloy niya ang kanyang katayuan bilang gobernador ng Yin. Nanatiling tahimik si James. James Caden. Galit na sigaw ni Yeria. Well, sabihin mo ng isang bagay. Huwag mo akong pasigan ng paulit-ulit. Tahimik na nag-chok si James habang napansin niya ang nababalisa na pagtingin sa mukha ni Yeria. Nagbigay ito sa kanya ng isang pakiramdam ng nagawa dahil hindi marami ang makakakuha ng nakamamatay na Tai Chi na kinakabahan. Gayunpaman, hindi mapigilan ni James ngunit mahanap ang magandang ginang na medyo walang muwang. Dapat naisip ni Yeria na ang kanyang plano ay magiging isang kumpletong tagumpay kung sinisiguro niya na ilagay si James sa Xyloria Chronotia Realm, gayunpaman ito ay ganap na pinaputok sa kanya. Noon lang, idinagdag ni Yeria sa isang bahagyang nag-aalangan na boses, kung handa kang makipagtulungan. Hindi ko naisip na magsagawa ng dalawahang paglilinang sa iyo. Gayun din, sasang-ayon ako sa lahat ng iyong iba pang mga termino. Isinalin ni James ang alak sa kanyang bibig ang instant narinig niya ang salitang, dalawahan na paglilinang. Hindi niya inaasahan na pupunta si Yeria hanggang sa mag-alok sa kanyang katawan upang masecure ang kanyang paglilinang at posisyon. Kaya, ano ang hatol? Tanong ni Yeria. Pinunasan ni James ang kanyang mga labi sa likuran ng kanyang mga kamay. Ang kanyang tingin ay nahulog sa magagalit na Yeria. Paano ako magtitiwala na panatilihin mo ang iyong salita? Dapat kang mag-strip ngayon upang patunayan na ang ibig mong sabihin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6814. Yeria ay nagagalit sa sandaling narinig niya ang tugon ni James. Nakakaintriga, ibinaba niya sandali. Pagkatapos, nakilala ni Yeria ang mga mata ni James at tinanong ng patag. Sigurado ka bang nais mong gawin ko iyon? Magpatuloy. Isang enigmatic na ngiti ang nakabitin sa mukha ni James. O marahil, nahihiya ka ba? Sumiksik si Yeria. Habang pinalawak niya ang kanyang mga braso, ang mga gas ay lumibot sa kanyang katawan at ang itim na belo na sumasakop sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang perpektong hubad na katawan ay ganap na nakalantad. Kaysa sa kanyang walang kapares na magagandang hitsura, si Yeria ay maaaring maging kaakit-akit ng halos sino mang tao sa mundo. Tumawag siya ng mapagmataas, nagawa ito. Hinubad ko ang aking sarili na hubad. Mayroon ka bang mga bola upang gawin ito? Kasama ko. Hindi, James Caden, maaari mo bang tawagan ang iyong sarili na isang tao? Sa katotohanan, ikaw ang alipin ng Yin Governor. Ikaw ay isang nakamamanghang tao na sumusunod sa kanya sa bawat pagkakasunod-sunod. Alam mo ba kung gaano karaming mga kababaihan ang mayroon sa mundo ng mga buhay na nilalang? Alam mo ba kung gaano kasiya siya ang pagsasagawa ng dalawahang paglilinang sa ranggo ng Declan na babaeng magsasaka? Maaari mo bang maisip ang iyong sarili na magkaroon ng parehong ganap na awtoridad sa lahat at magagandang mga kababaihan sa tabi mo? Hindi mo. Maaaring mayroon ka kung ano ang kinakailangan upang makamit ang ranggo ng Declan Mahayana, tulad ng karunungan na sumama sa hindi pangkaraniwang puso at ang iyong ambisyon sa pagmamaneho. Gayunpaman, malalim, ikaw ay isang duwag lamang na natatakot sa iyong asawa. Ang isang tao na walang mga guts na, Ang pag-aalsa ni Yeria ay biglang huminto. Napansin lang niya ang mga flashes ng camera at mabilis na pag-click sa mga tunog na nagmula sa tuktok ng malaking palasyo. Ang mga lente ng camera ay lahat ay itinuro sa kanya. Si James, na una nang nag-iisa sa lugar na iyon, ay napapaligiran ngayon ng maraming mga form. Ikaw,
Ang tatlo sa iyo, dali-dali ni Yeria ang kanyang kamay at pinagsama ang mga itim at puting gas. Ang mga gas na iyon ay nakapaligid sa kanyang katawan, itinatago ang kanyang anyo at maging ang kanyang mukha. Hoy! Huwag takpan ang iyong katawan. Sigaw agad ni Lizzie, bigyan mo kami ng ilang mga poses. Hindi mo maaaring ipakita ang lahat na iyon na ang feisty side mo. Si Hemore ay nagungol, gagawa ako ng isang landas na pinalamutian ng mga apoy at naglalakad ka ba? Binibigyan kita ng masamang pagsusuri para sa iyong hindi propesyonal na pag-uugali. Kailangan lang niya ng mahabang Amerikana, at magagawa ko itong mapalitan kapag naglalakad siya sa landas. Nagpatuloy si Fennec, kumuha ako ng higit sa 1,000 mga hubad niyang larawan, ngunit hindi iyon sapat para sa mga layuning pangpromosyon. Ang galit ni Yeria ay kumukulo habang nakikinig siya sa pagpapalitan sa pagitan ng tatlong espiritu. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinutok ang kapangyarihan ng Tai Chi sa kanilang direksyon. Boom! Itinapon ni James ang kanyang mga kapangyarihan sa pagtatanggol. Ang Decachrome Light at Tai Chi Power ay bumangga sa hangin na may malakas na bang. Ang boses ni Yeria ay nanginginig. James Caden, bastard ka. Hindi kita pinatawad para dito. Tiyak na papatayin kita. Si Yeria ay nagdusa lamang sa pinakadakilang kahihiyan sa kanyang buhay. Para sa isang bihirang kagandahan na katulad niya, labis na nakagagalit na eye-down kapag inalok niya ang kanyang sarili ng lubusan sa isang tao. Bukod dito, pinayagan pa ni James ang iba na manood at kumuha ng litrato sa kanya. Si Yeria ay hindi pa nakatanggap ng gayong nakapanghihina na paggamot. Ito ay isang suntok sa kanyang pagmamataas. Hindi kailanman papayagan ni Yeria na ito nang hindi siya naghihiganti. Sa kabilang banda, si James ay nagkibit balikat lamang sa isang nagbitiw na pagtingin sa kanyang mukha. Well, iminungkahi mo ang dalawahang paglilinang kanina. Hindi ba ito isang tamang pamamaraan na mayroon kaming ilang uri ng foreplay? Si Yeria ay nag-fume, bakit ka? Bakit ka nagagalit? Nagdilim ang mukha ni James. Gagawin kong gusto kong sampin din sa iyo. Upang maging patas, bibigyan kita ng lasa ng kung ano ang lagi mong ginagawa sa iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6815. James ay nagsabi, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at pag-isipan ito. Paano mo tinatrato ang aking asawa, ang magaan na landas ng langit, Abelard, at lahat ng nabubuhay na nilalang? Napahiya ka sa ginawa ko. Inihambing ba ito sa lahat ng sakit at pagdurusa na iyong pinagdaanan ng iba? Ito ay isang maliit na payback mula sa akin. Panigurado, marami kaming sorpreses sa tindahan para sa iyo. Sandali na natigilan si Yeria habang nakikinig siya sa mga salita ni James. Ginamit mo ang iyong mga hitsura at inalok din na sumali sa akin sa isang dalawahang paglilinang, malubhang sinabi ni James. Mula sa aking pananaw, hindi lamang pinapahiya mo ang iyong sarili, ngunit ikaw ay labis na walang imak. Akala mo maaari mong akitin ako sa pagkuha ng alok. Kapag ibinaba ko ang aking bantay sa panahon ng dalawahang paglilinang, gagamitin mo ang pagkakataon na makuha ang kalahati ng iyong soul primordial na espiritu sa aking pag-aari. Kung gayon, hindi mo na kailangang pigilan ang pagtanggal sa akin. Panipi. Masyadong masama. Nagkaroon ka ng lahat. Si James ay kulot ang kanyang mga labi. Seryoso mo bang iniisip na ako ay isang taong madaling mahulog para sa pang-aakit ng ginang? Panipi. Si Yeria ay nasa sobrang pagkabigla na hindi siya maaaring magkaroon ng tugon. Oo, inaamin ko. Nakarating si James sa kanyang mga paa, ang bote ng Chaos Absinthe pa rin sa kanyang mga kamay. Ang iyong mga hitsura at ang iyong katawan ay kamanghamanghang. Ang mga ito ay walang kamali-mali. Gayunpaman, ikaw ay tulala kung sa palagay mo ang lahat ng mga tao ay handang isuko ang lahat ng mayroon sila dahil lamang na naaakit sila sa hitsura ng isang babae. Hindi mo maintindihan kung ano ang nais na mamatay para sa ibang tao. Hindi ka nakaranas ng mga relasyon na higit sa anupaman sa mundong ito. Sa makatuwid, hindi ka makakasalamuha sa kung paano ang isa ay may mga mata lamang para sa isang tao. Maaaring ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Gayunpaman, ikaw ay walang iba kundi isang tuso at malupit na pagiging sa akin. Habang nakikinig siya kay James, si Yeria ay nanginginig ng bahagya sa galit. Kaya, hindi ka sam-asang ayon sa aking alok, kahit na ano.
Nakompromiso ako, bagaman. Ngumisi si James ng malevolently. Sa pinakadulo, hindi ko sinimulan ang paggamit ng pinaka-unethical na paraan upang parusahan ka. Nanlaki ang mga mata ni Yeria. Kung ito ang matanda sa akin, sasabay ako sa iyong plano. Ipinaliwanag ni James, sasamahan kita sa isang dalawahang paglilinang tulad ng iminungkahi mo. Walang pinsala sa pagkakaroon ng kasiyahan sa isang magandang babae. Bukod dito, tiwala ako na hindi mo makamit ang talagang nais mong gawin sa panahon ng kilos sa ilalim ng aking relo. Nagretort si Yeria, hindi ka maaaring. Gayunpaman, hindi ko ginawa iyon. Dahan-daang umiling-iling si James. Hindi ito dahil sa mga kadahilanan na may kaugnayan sa iyo. Ito ay dahil may nagawa akong mali sa aking asawa. Pinagsisisihan ko pa rin ito kahit ngayon, at nagbabayad ako ng isang mabigat na presyo para sa aking mga aksyon. Nalaman ko ang aking aralin, at hindi ko pinapayagan ang aking sarili na gumawa ng parehong pagkakamali ng 2 beses. Gayun din, sinusubukan kong lutisin ang isyu sa pagitan namin ng mapayapa. Ang isang pangungutya ng ngiti ay naglaro sa mga labi ni James. Ipinagmamalaki mo ang iyong hindi magagawang mga hitsura at magandang katawan, hindi ba? Kaya, tutulungan kita na mas mabuti ang iyong sarili tungkol sa iyong sarili. Makakamit mo ang instant na katanyagan sa mga hubad na larawan na ito. Bawat buhay na nilalang, maging ang kataas-taasang nilalang ni Zymergy, ay magiging pagnanasa sa iyo. Ikaw ay magiging ginang ng kanilang mga pangarap. Gumagawa ako ng maraming kopya ng mga larawan na si Lizia at ang iba pa ay nakuha. Pagkatapos, susubukan naming ipamahagi ang mga ito sa lahat sa iba't ibang mga mundo. Ano pa, hindi kami singilin ng 1 sentimo para sa mga gawaing pangpromosyon. Panipi. Ikaw, kung paano ka maglakas loob, Yeria fumed, ikaw walang kahihiyan bastard. James Caden, ikaw. Master, hindi iyon gagawin. Nagambala si Lizia. Ang mga larawang ito ay bihirang at eksklusibo. Maraming mga kataas-taasang nilalang ay labis na mausisa tungkol sa kanyang aktwal na hitsura. Hindi lamang ipinapakita ng aming mga larawan ang tunay na mukha ni Yeria, ngunit ang mga ito rin ay mga hubad na larawan sa kanya. Dapat nating ibenta ang mga larawang ito sa isang mataas na presyo. Panipi. Asang-ayon ako. Tumanggaw si Hemere. Dapat nating singilin ang bawat tao ng isang transcendent na banal na tool o isang Zeklan rango na elixir para sa bawat larawan. Kayo ay masyadong hindi mapaghangad. Sinira ni Fennec ang kanyang baba. Ang bawat isa sa kanyang mga nodes ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa isang espiritual na tool. Maaari rin nating makuha ang mga kataas-taasang nilalang upang matupad ang aming kahilingan kapalit ng mga larawan. Panipi. Ang mga templo ni Yeria ay tumitibok habang nakikinig sa mga plano ng mga espiritu. Nang maglaon, nag-ubo siya ng isang bibig ng dugo. Nagsusuka siya ng dugo, bulalas ni Lizia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6816. Kayong mga tao ay bastos. Ngumiti si James ng sarcastically. Siya ang pinakamagandang babae sa lahat ng aming mga mundo. Hindi mo siya dapat ipahiya sa kanya. Sa palagay ko hindi natin kailangang itakda ang mga bar na mataas. Maaari naming ibenta ang bawat larawan para sa mga elixir o table task na hindi bababa sa rurok ng pagkonsumo ng ika-9 na pagdurusa ng Iris-Wandale rango. Ang layunin ay upang ibahagi ang mga magagandang larawan sa lahat. Bukod, kailangan nating gawin ang aming makakaya at tulungan si Tia Yeria sa pagtaguyod ng mga larawang ito. Si Yeria ay naglabas ng isa pang bibig ng dugo nang marinig ang mga salita ni James. Bumagsak siya at bumagsak sa mukha ng sahig. Shit! Pinalawak ni James ang kanyang mga mata. Nabigo ba siya dahil sa lahat ng papuri na ibinigay namin sa kanya? Ang Lizia, Hemere, at Fennec ay sumulyap sa ginang sa sahig. Pagkatapos, nanginginig sila ng sabay-sabay. James Caden. Punatin kita sa mga piraso at makuha ang aking paghihiganti. Si Yeria ay nagstaggered sa kanyang mga paa. Ang kanyang mukha ay umikot sa isang grimace. Para sa lahat ng kahihiyan na pinagdudusahan ko ngayon, ibibigay ko ang lahat ng mga taong nagmamalasakit sa impyerno. Sila ay ilalagay sa pamamagitan ng hindi maisip na pagpapahirap. Kung gayon, kukunin ko ang iyong minamahal, ang madilim na makalangit na landas.
Sasanduan ko siyang hubad at hayaan ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang na kasama niya. Magdurusa siya sa parehong kahihiyan na naranasan ko ngayon. Si Yeria ay nagbago sa isang bola ng itim at puting ilaw sa sandaling iyon. Pagkatapos, binaril niya ang masa ng gas na bumubuo sa Tai Chi diagram na mataas sa hangin. Sa pamamagitan ng isang mababang whir, ang masa ng gas ay nawala sa susunod na instant. Si James at ang iba pa ay pansamantalang natigilan sa biglaang pagliko ng mga kaganapan. Ang Hemore ay nagbulong ng isang maikling sandali, umalis siya sa lalong madaling panahon. Handa akong kumuha ng maraming mga larawan, bagaman. Si Fennec ay gaanong hinagupit ang kanyang siko. Sapat na sa mga larawan. Ang mga bagay ay maaaring nakakuha lamang ng isang maliit na nakakalito. Kami ay ganap na tikt sa kanya. Mahabang hininga si Lizia. Ang paghuhusga mula sa aming karanasan, ang mabaliw na ginang na iyon ay tiyak na pupunta sa buong mode ng paghihiganti. Tumingin si Lizia kay James. Master, napakalayo ba natin sa mga biro? Hinawakan ni James ang kaguluhan na absinthe. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas. Kayo ay maliitin ang Yeria. Hindi siya pipi. Hindi siya gagawa ng anumang pantal sa ngayon. Ang tatlong espiritu ay nagpalitan ng sulyap. Nakapagtataka silang tumingin sa kanilang mga mukha. Chuckled James. Isipin mo ito. Bakit handa siyang mag-alok ng sarili upang kumbansihin ako na makipagtulungan sa kanya? Dahan-daang inalog ni Hemore at Fennec ang kanilang mga ulo. Sa wakas na huli ni Lizia. Mayroon kaming kalahati ng kanyang primordial spirit na pinigilan sa loob ng Xyloria Chronotia realm. Nangangahulugan ito na ang kanyang buong kapangyarihan ay nabawasan din sa kalahati. Kung umalis siya sa Heloria Chronotia realm ngayon, ang mga nasa Zymergy ay mapapansin ang pagbabago sa kanyang mga kapangyarihan. Panipi. Tama iyon. Tumanggol si James. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang nakuha ang kanyang sarili sa mainit na tubig ng sabay. Ito ay isang kompetisyon ngayon. Ang taong mas kalmado at binubuo ay makakapag-secure muna ng kanilang kaligtasan. Hindi ba nangangahulugang mananatili siya sa lupain ng Heloria Chronotia kahit na ano? Tinanong ni Hemore, hindi namin kailangang sabihin ang lahat ng mga bagay na iyon sa kanya ngayon, di ba? Lizia flick Hemore sa noo kasama ang kanyang mga daliri. Susubukan niyang pigilan kami kung nanatili siya sa paligid. Ang Yeria ay may Xyloria Tai Chi Pearl. Maaari siyang palaging pumasok sa lupain ng Xyloria Chronotia upang isabotahe ang aming plano. Ako, hindi ko pa rin ito nakuha. Nakatitig si Hemore kay James Glumily. Huwag mong pindutin muli ang kanyang ulo. Gagawin mo siyang mas nalilito. Huminto si James sa Lizia sa oras lamang. Upang ilagay ito ng simple, kailangan nating panatilihin ang Yeria sa Heloria Chronotia realm. Kasabay nito, hindi natin dapat hayaan siyang malaman ang tungkol sa aming mga plano sa lupain ng Xyloria Chronotia. Ang tanging paraan upang gawin iyon ay ang inis sa kanya hanggang sa kung saan nawawala ang kanyang pagkamakatuwiran at pag-iingat. Pagkatapos, mabilis nating maisakatuparan ang aming susunod na plano. Ito ay komplikado. Ibinaba ni Hemore ang kanyang ulo, na tinitingnan ng lubusan. Malinaw ba ang aming mga paliwanag? Sinulyapan ni Lizia si Fennec. Hinawakan ni Fennec ang kanyang mga kamay ng warong upang maprotektahan ang kanyang noo. Sa palagay ko. Sumagot si Lizia. Well, sige at magsimulang maghanda pagkatapos. Kudlit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6817. Fennec ay nagyelo sandali. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha si Hemore at pumasok sa pinakamataas na bahagi ng palasyo. Sa kabilang banda, si James ay ngumisi sa Lizia. Master, mayroon ka bang hindi naaangkop na mga saloobin ngayon? Malinaw siyang tiningnan ni Lizia. Gupitan ito ng kalokohan. Sumingit si James. Ang isyo na may kaugnayan sa Yeria ay naalagaan ngayon. Paano naman kayo? Wala ka bang sasabihin sa akin? Panipi. Nag-flinch si Lizia at tumalikod, hindi ba maganda ang panahon ngayon? Pinikit ni James ang kanyang mga mata at pinched ang kanyang tainga. Paano? Lizia yelped. Hindi ka ba maaaring maging gentler sa mga kababaihan? Kung hindi ka titigil, sasabihin ko sa may bahay na ikaw ay nakikipag-away kay Yahia. Nagdagdag si James ng higit na lakas sa kanyang pagkakahawak.
Ginawa nitong Lizzie a flail na frantically. Sasabihin ko ito. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kinutya ni James at pinakawalan siya. Mas lalo kang nagiging tuso at lihim sa mga araw na ito, paikutin ito. Hinaplos ni Lizzie ang kanyang reddened na tainga ng marahan at binulong, gusto ko lang na pumunta ka sa Xyloria Chronotia Realm. Maaari mo lamang sabihin sa akin ng direkta. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata. Bakit kumuha ng roundabout na paraan? Nakatakda ka sa paghahanap ng iyong asawa. Nagreklamo si Lizzie. Ang Chaos Storm ay isang bihirang pagkakataon na darating lamang minsan bawat 1,000,000 mga Enterpox sa Xyloria Chronotia Realm. Makikinig ka ba sa akin kahit na sinabi ko sa iyo tungkol dito? Panipi. The Chaos Storm. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Ano iyon? Alalahanin ang 3 kayamanan at 5 espirito na sinabi ko sa iyo. Nakilala ni Lizzie ang mga mata ni James. Ang Chaos Storm ay ang tanging lugar kung saan maaaring malaman at linangin sila ng isang tao. Si James ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Ikaw, sinabi mo na walang sino man ang makakapagtaguyod ng 3 kayamanan at 5 espirito, bagaman. Iyon ang dahilan kung bakit kita dinala sa iyo dito, matiyag ang ipinaliwanag ni Lizzie. Hindi lamang ito makakatulong sa iyo na mailigtas ang ilaw na langit na landas at Abelard, ngunit makakatulong din ito na makamit ang kawalang kamatayan. Maaari kang pumatay ng 2 ibon na may isang bato. Huminga ng malalim si James. Muli siyang nagulat sa mga kakayahan ni Lizzie. Malamang na napansin ni Lizzie na si Adina ay isa sa espirito ng primordial ng Yeria. Sa makatuwid, hinayaan niya si James na hawakan ang lahat ng mga magsasaka ng ranggo ng Declan na kabilang sa mahusay na lupang pangkasaysayan, maliban kay Adina. Natapos pa nila ang pagdala sa kanya. Inihanda ni Lizzie ang isang masalimuot na plano upang makuha lamang si James sa Xyloria Chronotia Realm para sa Chaos Storm. Tila alam niya ang katotohanan na ang Xyloria Tai Chi Pearl ay kinakailangan upang ma-access ang Xyloria Chronotia Realm. Lizzie cleverly ginamit Adina upang makamit iyon. Gayunpaman, hindi maintindihan ni James kung paano sigurado si Lizzie na dadalhin sila ni Adina dito tulad ng inaasahan niya. Ipinahayag niya kaagad ang kanyang mga saloobin. Nag-shock si Lizzie nang marinig ang kanyang katanungan. Ito ay simple. Dapat isipin ni Yeria na ang tanging lugar kung saan maaari kanyang matrap sa Zymurg Persecond 33 langit ang kaharian ng Chronotia. Ibinaba ni James ang kanyang tingin. Maaari niyang hikayatin ang kataas-taasang nilalang ni Zymurg na patayin ako sa halip, di ba? Siyempre, sinubukan din niya iyon. Hinahabol ni Lizzie ang labi niya. Ito ay bahagi ng kanyang plano upang makuha sina Herodias at Morgoth na lumabag sa Tai Chi Grand Temple. Alam mo na kung bakit ako pinigilan na i-save ang mga ito sa oras, di ba? Ngumiti si James ng Riley at umiling-iling. Minsan, nais kong buksan ang iyong ulo at makita kung ano ang iba pang mga lihim o kaalaman na mayroon ka doon. Maaari kang makakuha ng pagkakataon na gawin iyon balang araw. Lizzie beamed. Well, dapat tayong maghanda ngayon. Halos oras na upang lumitaw ang Chaos Storm. Kinuha ni James si Lizzie at nagbago sa isang bola ng ilaw ng Decachrome. Ang ilaw ay lumipad sa palasyo sa susunod na instant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6818. Ang taong iyon. Sumusumpa ako na dadaan ako sa libu-libong mga reinkarnasyon na puno ng sakit at pagdurusa. Maghintay ka lang, James Caden. Si Yeria ay parang isang baliw habang siya ay tumayo na nag-iisa sa tabi ng pasukan ng Xyloria Chronotia Realm at sinumpa ng malakas. Sa kabila ng kanyang hindi mapakali at pagkagalit, si Yeria ay nangahas na hindi gumawa ng isang hakbang sa labas ng Xyloria Chronotia Realm. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nabawasan mula nang ma-overpower ni James ang kalahati ng primordial na espiritu ng Yeria. Kung ang mga kataas-taasang nilalang ay upang malaman ang tungkol dito, tiyak na mawawalan ng tulong ang Yeria at ang posisyon ng Tai Chi. Matapos ang pagsasaalang-alang ng ilang sandali, itinaas ni Yeria ang kanyang kamay. Ang isang sinag ng itim at puting ilaw ay lumitaw ng ilang mga hakbang ang layo sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas si Adina sa ilaw. Master, ikaw ba, nasugatan ka ba? Wala sa iyong pag-aalala. Inutusan ni Yeria ng walang tigil,
dapat mong isagawa kaagad ang dalawang misyon. Bumaba si Adina sa isang tuhod at yumoko ng bahagya. Una, magtungo sa Skybridge. Nagpatuloy si Yeria, kunin ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang na malapit kay James, kasama na ang kanyang mga anak, at dalhin sila rito. Binigyan ko lang kayo ng isang listahan ng mga pangalan. Itinaas ni Adina ang kanyang ulo. Master, mayroong maraming mga Yitro Declan Rango na nagbabantay sa Skybridge ngayon. Pinutol siya ni Yeria. Isa ka lamang sa maliit na hakbang upang makamit ang rango ng Soma Declan. Sa iyong mga kapangyarihan, kailangan mo bang matakot ang mga kalalakihan na iyon? Bukod sa, nagkaroon ako ng mahusay na lupain ng historial sa ilalim ng aking kontrol sa mahabang panahon. Walang paraan na ang impluwensya ni James Cayden ay napakalaking sapat upang gawin ang lahat na isumite sa kanya. Panipi. Tumahimik sandali si Adina bago tumango ng mabilis. Naunawaan. Pangalawa, dalhin ang espiritu ni Herodias at Morgoth dito. Ipakita ito sa mga matatandang lalaki kung susubukan nilang pigilan ka, sabi ni Yeria sa isang malupit na tinig. Pinagsama niya ang isang token na kumikinang sa isang magandang ilaw sa susunod. Nanlaki ang mga mata ni Adina habang lumulutang ang token sa kanya at nakarating sa kanyang palad. Pumunta. Inutusan ni Yeria, gawin ang mga bagay na ito sa lalong madaling panahon. Mahalaga sila para sa tagumpay ng aming kasunod na mga plano. Humugat ng malalim si Adina kay Yeria. Pagkatapos, tumayo siya at lumabas ng lupain ng Heloria Chronosia sa pintuan. Matapos umalis si Adina, itinaas ni Yeria ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Akala ko maaari kong manipulahin at gagamitin katulad ng kung paano ko ginawa sa iba, si James Cayden. Gayunpaman, iginiit mo na maging matigas ang ulo at sebang. Kaya, huwag mo akong sisihin sa darating. Makikita namin kung paano ka magiging reaksyon kapag dinala namin ang iyong pamilya at mga kaibigan dito. Sa sandaling natapos siya, si Yeria ay bumangon sa hangin at nagbago sa isang malaking masa ng itim at puting gas. Ang mga gas ay nagsimulang mag-swirling ng mabilis sa isang lugar. Nakakaintriga, ang mga itim at puting gas ay nagsimulang maglabas ng misteryoso, malaswang hitsura ng makulay na ilaw. Kasabay nito, ang napakalawak na halaga ng kaguluhan na matatagpuan sa Heloria Chronosia Realm ay mabilis na dumaloy patungo sa Yeria. Ginawa nito ang mga makukulay na ilaw sa paligid ng kanyang ningning kahit na mas maliwanag. Sa kabilang banda, sinimulan ni James na maranasan ang presyon ng pagiging nasa loob ng Xyloria Chronosia Realm. Kahit na ang kanyang napakahusay na mga kasanayan sa lagda ay hindi sapat upang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mga kalamidad ng error, ang lakas ng silang ng innate energy, at pag-atake mula sa hindi mabilang na mga malisyosong espiritu. Maraming mga bitek ang lumitaw sa sandata na nabuo mula sa Yeris 1 Genesis Bell. Tila ang sandata ay mahuhulog sa anumang sandali. Naramdaman ni James na ang kanyang mga kapangyarihan ay unti-unting pinigilan at selyadong. Malapit na siyang maglunsad ng isang pag-atake upang ihinto ang mga phenomena sa paligid niya, ngunit pinigilan siya ni Lysia. Master, ang pressure at pag-atake sa Xyloria Chronosia Realm ay tumataas kapag ang target nito ay nagtataglay ng higit na paglilinang at kapangyarihan. Makakatanggap ka ng mas mabisyo na pag-atake kung susubukan mong lumaban. Maaaring hindi mo mahawakan ang mga pag-atake na iyon ng matagal. Nang marinig ang kanyang mga salita, walang pagpipilian si James kundi maghintay at magdala ng mga error calamities at pag-atake ng innate energy. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang sumabog ang malakas na hangin sa lugar na iyon. Si Thunder rumbled sa kalangitan. Hindi mabilang na mga planeta ang bumaril ng mabilis sa kanila. Isang napakalaking dami ng enerhiya na dumaloy sa nakapalibot na lugar. Kasabay nito, ang kaguluhan ng aura na nagdadala kasama ng mga makapangyarihang sil at negatibong enerhiya ay nagsimulang mag-ipon sa puwang na iyon. Ang dami ng likas na enerhiya ay nadagdagan din. Ilang sandali, parang nahaharap sila sa isang pahayag. Boom! Sa pamamagitan ng isang bingi na ingay, ang sandata sa katawan ni James ay nasira. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6819. James ay nahuli ng ganap na bantay. Gayunpaman, mabilis na pinalawak ni James ang kanyang mga braso. Ang Decachrome light at Dugur red light ay radiated mula sa kanyang katawan agad.
Sa isang flash, ang mga ilaw ay nabuo ng isang makulay na globo ng ilaw upang ma-encase ang lahat ng mga piraso ng Iris 1 Genesis Bell. Boom! Tumanggap si James ng isa pang pag-atake na kung saan ay isang kombinasyon ng pressure na nagmula sa gumagalaw na mga planeta, ang likas na enerhiya, kaguluhan ng aura, at mga kalamidad ng error. Sa oras na ito, ang pag-atake ay kumalas sa pangwakas na gintong katawan ni James. Agad na sumugod si Lysia patungo sa lugar kung saan si James ay sa pamamagitan ng pagtapak sa lumilipad na mga planeta, ang Zereus, Historial, Hongrome, at dugo. Mula sa kakanyahan hanggang sa aura, sa isip, at sa wala. Nakamit ang tatlong kayamanan. Upang hindi marinig, makinig, ilipat, o magsalita. Libo-libong mga pagdurusa ang halaga sa 5 espiritu. Ang walang hanggan na katawan at pangwakas na katahimikan. Lahat ng mga landas ay nakikipagtagpo sa isa at sa orihinal na estado. Binanggit ni Lysia ang mga pariralang iyon at sinalsal ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, ang ilaw ng blaze ay nabuo sa paligid ng lugar kung saan sumabog ang katawan ni James ilang sandali. Tulad ng isang daloy na laso, ang ilaw ng blaze ay nagpaligid sa lugar, na bumubuo ng mga layer ng ilaw. Ang mga layer na ito ay pinaikot at gaganapin ang pinakahuling gintong katawan ni James, gintong buto, at kaluluwa sa loob. Maging ang kanyang mga kayamanan, si Fennec, at Hemore ay nag-iiwan sa puwang na iyon. Sa lalong madaling panahon sapat na, ang mga kalamidad ng Eridian, likas na enerhiya, at malevolent na enerhiya ay nabawasan ang mga nasira na piraso ni James sa masa ng lilang gas. Nakakatawa, ang mga lilang gas na iyon ay mahigpit na gaganapin sa lugar. Noon lang, isang buhawi ang nagsimulang kumuha ng form sa malayo. Habang bumagsak si Thunder sa kalangitan, sinimulan ng buhawi ang pagsuso ng lahat sa malapit dito. Ang buhawi ay lumaki ng walang oras. Ang maramihang mga layer ng hangin na bumubuo ng buhawi ay mabilis na lumipat sa isang bilog. Ang Chaos Storm. Sigaw ni Lysia, Master, kakailanganin mong magtrabaho sa pag-aaral ng 3 kayamanan at 5 espiritu ang iyong sarili ngayon. Huwag kalimutan ang tungkol sa mga chants. Itinulak ni Lysia ang kanyang mga palad pasulong. Ang napakalaking bola ng blaze light ay bumaril patungo sa buhawi na halos agad. Sa sandaling iyon, isang madilim na form ang lumitaw mula sa isang sulok at sinundan ng mabilis sa likod ng bola ng ilaw ng blaze. Mabilis na pinagsama ni Lysia ang isang malilim na kamay at nahuli agad ang form. Ang primordial na espiritu ni Yeria, sa palagay mo ay isang bagay na nararapat mong tamasahin ang mga regalo ng Chaos Storm. Panipi. Ang madilim na form ay sumabog ng isang putok sa Lysia at tinali ang sarili mula sa malilim na kamay. Pagkatapos, bumaril ito patungo sa tuktok ng palasyo. Hindi ko sinabi na maaari kang tumakas sa akin. Itinaas ni Lysia ang kanyang kamay. Sa isang flash, ang madilim na form na halos nakarating sa tuktok ng palasyo ay hinayla pabalik ng isang napakalawak na puwersa. Bakit? Bakit hindi ka naapektuhan ng mga kalamidad ng error at likas na enerhiya? Ang madilim na form ay nadrag pabalik sa Lysia. Minsan ako ay nag-inaw ng likas na enerhiya na parang humihinga ako ng normal na hangin. Snorted at inagaw ni Lysia ang madilim na anyo sa pamamagitan ng lalamunan nito. Tungkol sa iyo, huwag mong isipin ang pagsunod sa amin sa storm ng chaos upang mag-level up. Sa halip, dapat kang manatili rito at masisiyahan na pinahirapan ng mga kalamidad ng error. Mayroong isang flash ng mga makukulay na ilaw habang inilagay ni Lysia ang isang selyo sa madilim na form. Pagkatapos, pinakawalan niya ang pagkakahawak niya at hayaang bumaba ang form. Ang madilim na form ay nagpakawala ng isang masiglang hiyawan habang nahulog ito sa lupa. Samantala, tumingin si Lysia sa direksyon ng Chaos Storm at ngumisi. Iwanan ang mga bagay na ito sa akin, Master. Si Lysia ay nag-teleport sa susunod na instant at muling napakita sa lupa sa tabi ng espiritu ng primordial ng Yeria. Pagkatapos, sinimulan ni Lysia na matalo siya. Bumalik sa pasukan ng Heloria Chronosia Realm, biglang sumulpat si Yeria ng dugo. Ang kanyang mga mata ay umbok sa pagkabigla. Ang Chaos Storm. Ito ang Chaos Storm na nangyayari minsan sa bawat 1,000,000 mga Enterpop. Si Yeria ay nagbago sa isang bola ng itim at puting ilaw. Agad siyang bumaril patungo sa Xyloria Chronosia Realm at pumasok sa palasyo.
Tulad ng sisingilan ni Yeria patungo sa Chaos Storm, isang sinag ng ilaw ng Blaze ay lumitaw na wala kahit saan at hinarang ang kanyang landas. Si Yeria ay bumagsak sa sinag ng ilaw, na nagdudulot ng malakas na boom. Ang epekto ay lumikha ng isang puwersa na nanginginig sa buong puwang. Kahit na ang likas na enerhiya, mga kalamidad ng Eridian, at malisyosong enerhiya ay inilipat ng puwersa. Lumabas si Lysia mula sa sinag ng Blaze Light sa isang maikling sandali. Sa kabilang banda, ipinagpalagay ni Yeria ang kanyang aktwal na anyo at natitisod ng ilang mga hakbang pabalik. Ikaw. Sa wakas ay itinatag ni Yeria ang sarili. Nakatitig siya kay Lysia na may bilugan na mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6820. Lysia ay tumawid sa kanyang mga braso at ngumiti ng mali. Ako ang tunay na kagandahan na may mas mahusay na hitsura at katawan kaysa sa iyo. Ang pinakakaibig-ibig na babae sa mundo, Lysia. Bakit ka? Yeria fumed sa pamamagitan ng gritted na ngipin. Pagkatapos, umiling-iling siya. Panipi. Hindi. Bukod sa akin at Wesley, ang 5 mga emperador ng landas ang tanging maaaring makontrol ang likas na enerhiya. Tiyak na hindi ka isa sa 5 mga emperador ng landas. Sino ka? Si Lysia ay nagtapon sa kanya ng isang patagilid na sulyap. Ang isang walang katulad mo ay hindi karapat-dapat na malaman kung sino ako. Ikaw ay walang kamali-mali na brat. Galit na sigaw ni Yeria. Pinagsama niya ang hindi mabilang na mga klan ng anino. Pagkatapos, lahat sila ay bumaril patungo sa Lysia. Mga clones ng Xyloria Taichi's Corules. Maaari kong hawakan iyon. Agad na nagbago si Lysia sa isang bola ng enerhiya ng Taybak na naglalabas ng ilaw ng Blaze. Sinisingil siya kaagad sa mga clones. Boom! 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 Ang mga pagsabog ay sumabog habang ang enerhiya ng Taybak ay sumaire sa mga clan ng Yeria nang mabilis sa isa't isa. Tumigil si Yeria sa kanyang mga track habang pinapanood niya ang nangyayari. Matapos ang isang maikling pagpos, binago niya ang kanyang kurso at tumungo kay Leia, na nasa lupa. Sa kasamaang palad, bago pa makaya ni Yeria si Leia, ang enerhiya ng Taybak ay sumabog kay Yeria at hinagis siya palayo. Bumagsak si Yeria sa dingding at nagsusuka ng isang bibig ng dugo. Ikaw, sa pag-iingat ko sa panonood, hindi mo na makukuha ang iyong selyadong primordial na espiritu. Lysia snickered, lumuhad ka o mawala. Pinunasan ni Yeria ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig at nakarating sa kanyang mga paa. Isang dalubhasa sa pag-aakalang form ng Taybak, nakikita ko. Ikaw ang pambihirang manlalaban, ang Krael Sword God, na kahit na ang 5 landas ng mga emperador ay sinubukan na mag-recruit. Ikaw si Zemre Kraelan, Zymurg Persecond #1 cultivator na misteryosong nawala sa nakaraan. Si Lysia ay nagpakawala ng isang masigasig na pagtawa sa pakikinig sa mga salitang iyon. Bumagsak si Yeria. Sino ang nakakaalam sa taong dating Zymurg Persecond #1 cultivator ay magtatapos na maging isang buhay na alipin ngayon? Tumingin si Lysia kay Yeria na nakikiramay at umiling-iling. Sinasabi ng lahat na ikaw ay matalino at tuso, ngunit nakikita ko lang na ikaw ay isang walang muwang, hindi mapag-aalinlanganan na tulala. Si Yeria ay nag-snap, bakit ka? Ang isang walang ulo na taong tulad mo ay sumusubok na kumilos ng may kaalaman sa paligid ko. Kinutya ni Lysia. Ang Krael Sword God. Ha? Kahit na ang 5 landas ng mga emperador ay kailangang tretuhin ako ng magalang tulad ng isang nakatatanda kapag nagkita tayo. Tumawa si Yeria. Ang kawalan ng pagpipigil. Kahit na talagang ikaw ay Zemra, ikaw ay walang iba kundi isang alipin ngayon. Hindi ka kasing lakas tulad mo. Kaya, umalis ka na. Papawi kita kung igiit mong ihinto ako mula sa pagpunta sa storm ng chaos. Nag-click si Lysia sa kanyang dila. Pagkatapos, sinisisi niya sa pamamagitan ng gesturing para sa Yeria na lumapit sa kanya. Si Yeria ay lumipad sa isang galit at pinakawalan ang labis na dami ng Tai Chi power. Ang mga masa ng itim at puting gas ay napapalibutan ng kanyang katawan ng sabay-sabay. Samantala, mabilis na inilipat ni Lysia si Leia, na nakasalalay sa kanyang selyo, sa kanyang kayamanan sa imbakan. Pagkatapos, bumaril siya patungo kay Yeria at sinimulan ang pakikipaglaban sa kanya.
Ang pag-aaway sa pagitan ng dalawang kagandahan na nagtataglay ng mga kahanga-hangang kapangyarihan ay nagpadala ng marahas na panginginig sa buong lupain ng Xyloria Chronosia. Malaking bitik ang lumitaw at kumalat sa iba't ibang mga ibabaw at puwang. Si Yeria ay talagang mas malakas kaysa sa Lysia. Siya ay may tulong ng Xyloria Tai Chi Pearl sa kabila ng pagkakaroon ng kalahati ng kanyang primordial na diwa na pinigilan. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ni Yeria ay ang paglayo sa Lysia at magtungo sa Chaos Storm. Sa kasamaang palad para sa Yeria, hindi pinutol siya ni Lysia ng anumang slack. Ibinigay niya sa kanya ang lahat upang pigilan si Yeria. Ang dalawa sa kanila ay nabigla sa isang matinding laban. Kasabay nito, ang buhawi na nagdadala ng ilaw ng blaze at ang nabasag na katawan ni James ay mabilis na bumababa sa laki. Lumipat, o I rip kita.